Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 401. Ha! Anong nangyayari dito? Lumalayo sa daan sa tabi ng kalsada, napanood ni Leila at ang iba pa ang nangyayari sa gulat. Ang isang tunay na fleet ng mga mamahaling kotse ay may linya sa labas ng karaoke bar. Ang isang pulutong na mga tao ay nagsiksik tungkol sa lugar. Dapat may nangyari. Maaring ang masamang ulo ni Gerald ang napunta sa kanyang ulo. Pasiga na tanong ni Douglas. Dapat. Ibig kong sabihin, sino pa ba sa Seren County ang maaaring pukawin ang gulo na ito? Dapat ay alam ko ng mas mahusay kaysa sa dalhin ng taong iyon dito kahit na ano ang sabihin ng sinuman. Ngayon tingnan ang gulo na ito, sa sandaling bumaba ang isang pangunahing bagay, mahihila kami dito, alam na alam ni G. Lourdes na kasama niya tayo. Ang mga tao ay bangulong sa kanilang sarili, ang kanilang pananaw ay tila malabo. Namutla si Cindy, narinig ang kanilang mga salita. Kung totoo ang sinabi nila, baka malagay sa peligro ang buhay ni Gerald. Hindi, kailangan niyang pumasok at tingnan ang sarili. Kung talagang masama ang mga bagay na iyon, tatawag siya sa mga pulis. Sa pag-iisip ng ganito, binuksan ni Cindy ang pinto ng kotse at tumakbo para sa karaoke bar. Nag-iwan ng magandang impression kay Cindy si Gerald. Ngayon pa lamang sila nagkakilala, kaya't napakaharap pa rin upang pag-usapan ang tungkol sa anumang totoong damdamin sa pagitan nila, ngunit naramdaman niya na siya ay talagang isang mabait na tao, down to earth. Ano pa, upang mai-save ang lahat, kinuha niya ang buong bagay sa kanyang sarili. Ang pag-abandona sa kanya ng walang pag-iisip, tulad ng ginawa ni Leila at ng iba pa, iyon ang isang bagay na hindi kayang gawin ni Cindy. Hindi lamang niya maupo ang isang ito. Cindy, baliw ka ba? Bumalik ka rito. Lumabas na rin si Leila sa sasakyan, sumisigaw ng hysterically. Si Cindy ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi siya pinayagan ni Leila na gawin ito. Nasamsam ng takot, hinabol niya siya, desperadong pigilan siya. Tungkol kay Douglas at ang natitira, nanatili sila doon sa loob ng sasakyan, naninigarilyo lamang at nagbabantay mula sa malayo. Holy hell, ito ay isang madugong gulo doon. Hindi ko alam kung sino ang asar ni Mr. Lourdes, ngunit pinalo siya sa isang sapal. May iba pa bang gustong sumunod? Oh, ang pangamba, ngunit kung ano ang isang pag-ikot. Inakala ni G. Lourdes na siya ang pinakamalaking keso sa paligid, hindi kailanman naisip na makabangga niya ang isang taong mas malakas pa sa kanya. Ahahaha. Ang ilang mga kabataang lalaki at babae ay dumaan sa harap ni Cindy, maingay na nakikipag-usap tungkol sa nangyari. Sa pagkabalita sa kanila, una siya ay nagulat sa balita ng trahedya ni G. Lourdes, pero paano si Gerald? Sa pagkabalisa, pinahinto sila ni Cindy upang magtanong tungkol sa sitwasyon sa loob. Pinayagan nitong makahabol si Leila. Napasigla sa paningin ng dalawang nakasisirang kagandahang ito, ang mga tao ay nagkagulo upang ikwento kung ano ang nangyari pabalik sa bar. Hoy, mga babe. Sa palagay ko wala kayo kaya hindi mo malalaman, ngunit syempre narinig mo ang tungkol kay G. Louie Lourdes, ang pinakamayamang bata sa buong Seren County. Ang isa sa mga lalaki ay tuwang-tuwa sa pag-spotter niya. Ngayon lang, isang buong gang na mga itim na nakasuot na bodyguard ang pumalo sa kanya sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay. Ganap na brutal, at naririnig kong sila ay mula sa Mayberry City. Tingnan lamang ang lahat ng mga kotseng ito na dinala nila dito. Hindi ka panipaniwala. Ang iba pang mga lalaki ay sabik na magbigay din tungkol naman kay Louie, nang magsimula siyang sumigaw para sa isang tao na dalhin dito si Big Dolph. Naisip kong nakabukas na ang mga mesa, alam mo ba? Inaasahan kong lilinisin ni Louie ang lahat ng kanilang orasan. Ngunit nang dumating si Big Dolph, bigla siyang yumuko at nag-scrape para sa dalawang iyon, nag-aalok sa kanila ng mga usok at inumin. Ang mukha ni G. Lourdes ay isang hindi magandang tingnan kung gayon. Ang iba pang malalaking mga manlalaro sa silid ay alam lahat kaninong panig ang tatabi pagkatapos. Ngunit hindi ako nagtatanong tungkol kay Louie Lourdes. Napaungol si Cindy. Tinatanong ko kung mayroon bang ibang binata na nasaktan din. Si Louie ba naghak ng ibang tao doon? Ha, ang ilang mga iba pang mga tao. Sa gayon si Louie at ang isang tao na tinawag niyang Tiyo ay nahuli ang isang madugong mabuting thrashing, ngunit hindi, walang ibang nasaktan. Tuldok-tuldok. Ay, ang sariling mga bodyguard ni Louie ay agad na natalo ng malamig, ngunit hindi ko tinawag ang alinman sa kanila na isang banata. Paano ito nangyari? Kumusta naman si Gerald? Mayroon bang posibilidad na nagkamali ka? Hindi makapaniwalang sumabog si Leila. Sigurado ka ba na ang nag-graft ay si Louie Lourdes? Siyempre, nakita namin lahat ang larawan niya dati. Naghutang at nangot siya, ang grupo ay gumala. Nangangahulugan ba ito?
Tuldok-tuldok. Gerald's okay. Isang napakalaking bigat sa puso ni Cindy ang biglang kumalas, ngunit pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit bakit lahat ng mayayamang taong ito ay biglang binaliktad si Louie? Layla, sa palagay mo maaaring tinawag sila ni Gerald para tulungan siya? Sa pag-iisip, naalala niya lamang kung paano, habang nililinaw ni Gerald ang paraan upang sila ay makatakas, sinabi rin niya ang tungkol sa pagtawag sa kanyang sariling mga tao na makipag-usap kay Louie. Kabanata 402. Sinadya niyang ipatawag ang mga tao upang makatulong na labanan si Louie Lourdes. Sa oras na iyon, hindi pa ito gaanong naisip ni Cindy. Ipinagpalagay niya na si Gerald ay nakatago lamang para sa oras. Ngunit dito mismo ngayon ay isang buong sangkawan ng mga tao na, sigurado na, ay umatake at natalo si Louie. Ang pinapahiwatig ni Cindy ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Layla. Imposible. Yung lalaking yon. Hindi ko alam ang tungkol sa kanya, ngunit hindi ba siya talo lamang na walang pera? Paano siya magkakaroon ng napakaraming mayaman at makapangyarihang kaibigan? Huwag kang mahulog sa kalokohan niya, Cindy. Alang-alang sa langit. Kung ito ay naging totoo, si Layla ay maaaring maging ram lamang ang kanyang ulo laban sa pinakamalapit na pader. Ngunit hindi, haha, simpleng hindi posible. Lumingon si Layla para sa lahat na bumalik sa kotse na lumapit at sumali sa kanila, kung saan ibinahagi niya sa kanila ang natutunan. Ang bawat isa ay nasisiyahan sa balita na si Louie ay napalis na malinis. Napatingin sila sa paghanga sa mga nakamamanghang mga kotseng pumipila sa kalye sa labas ng karaoke bar. Tingnan mo, hindi ba yun si Gerald? Sumulyap sa paligid, biglang nakita siya ni Layla sa katabing western restaurant, kumakain sa upuan ng bintana. Para sa isang sandali, duda niya ang kanyang sariling mga mata. Hindi ito maaaring hindi, ngunit siya talaga. Si Douglas ay medyo natigilan. Ang lahat ay kumbinsido na si Gerald ay patay na karne. Sa halip siya ay nasa isang mabuting restaurant sa malapit, nakaupo sa kanilang premier table. Ito, paano, ayos lang naman si Gerald eh. Layla, siguro nagsasabi talaga siya ng totoo. Marahil ang lahat ng mga taong ito ay talagang napunta dito upang i-back up siya. Siguro kaibigan talaga si Gerald na maraming mayayaman. Tila natutuwa dito si Cindy. No way, no way. Tumanggi akong maniwala. Nakatatak sa paa si Layla sa pagkabalisa. Douglas, pupunta tayo roon upang makarating sa ilalim nito. Gayunpaman, maaari ka bang maniwala na kayang-kayang ng Trump ang klase ng masasarap na kainan? Ang isang tao na pinanghahawakan niya ng labis na paghamak ay naging isang napakahanga. Iyon ay magiging isang tamang sampal sa mukha. Tama, halina na tayo. Ikaw, pauwiin muna ang mga lasing. Inilabas ni Douglas ang utos na ito sa isa sa mga lalaki, hindi pinapansin ang katotohanang hindi siya ganap na matino sa sarili. Mas maaga, ilan sa mga lalaki ang nagpabagsak ng isang buong bote. Ngayon ay tumatakbo ang alak at ang ilan ay hindi na makatayo sa kanilang mga paa. Si Douglas mismo ay may mataas na pagpapaubaya, at gayunpaman, hindi niya kayang lumakad palayo sa isang napakahalagang pakikipag-usap, kaya't gigilitan lang niya ang kanyang mga ngipin at dinadala ito. Nasa tabi niya sina Layla at Cindy habang naglalakad siya papasok sa restaurant na iyon. Sa mahigpit na pagkagalit, sumugod si Layla sa sahig. Gerald, niloloko ba ako ng mga mata ko? Kaya ikaw talaga. Ha? Napunta ka sa isang lugar na tulad nito, ngunit walang iniutos, nakaupo lamang dito. Huwag sabihin sa akin na lumusot ka lang doon, at kailangan mo lang ng isang lugar upang umupo. Medyo nag-alala siya, nag-aalala na baka si Gerald ay talagang maging isang mayaman at may impluwensya. Gayunpaman, ngayong nakatayo na siya sa kanyang lamesa, nakahinga siya ng maluwag. Malamang, pumupunta lamang siya rito upang makahanap ng masisilungan. Layla, marahil ay hindi mo alam ang eksklusibo ng restaurant na ito. Ito ay itinuturing na isang first class na pagtatatag, kasama ang kanilang pangunahing sangay na nakabase sa Mayberry. Karaniwan na ang mga katutubong tao ay hindi nangangahas na lumusot dito, kaya't malamang na hindi ka makahanap ng isang mas ligtas na taguan, Gerald. Hahaha. Nagdagdag si Douglas ng kanyang sariling mga nakakatawang komento sa pinaghalong. Umupo na lang si Gerald nang walang imak. Bumalik sa silid karaoke na iyon, nang ibigay ito ng kanyang mga tanod kay Louie at sa kanyang mga ungol, si Gerald ay nanood ng sandali, ngunit nawala ang interes. Sapat lamang na magturo ng aral sa lokong iyon. Walang dahilan para tumambay siya. Ang uri ng bagay na iyon ay hindi niya estilo. Gayunpaman, wala siyang gaanong kumain para sa tanghalian kanina, kaya sa ngayon ay nagugutom na siya, at lumabas na naghahanap ng kagat na makakain. Ngunit pagkatapos niyang mailagay ang kanyang order, at magtatagal upang pag-isipan kung paano niya hahawakan ang mga bagay mula rito. Hindi inaasahan, si Layla at ang kumpanya ay dumating na naniningil muli sa pagtatalo. Ano ito, hindi na ba niya natanggal ang mga ito?
Hindi man maisip ni Gerald na isipin kung paano niya ipaliwanag ang kanyang sarili ngayon. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang 6 na kawani ng restaurant na bumubuo sa isang linya, mga tray ng pagkain sa kanilang mga kamay. At pagkatapos nagsimula silang patungo sa Gerald. Kabanata 403. Excuse me, miss. Ang waitress na nangunguna ay ngumiti kay Leila na nakatitig sa bibig na nakanganga na malapad habang ang isang kapistahan ay inilatag sa mesa bago si Gerald. Ha, ano? Saglit na nauutal si Leila pagkatapos ay bulalas, hoy, hey. Dapat mayroong ilang pagkakamali, nagkamali ka ng mesa. Sino mang maaaring sabihin na ito ay isang masaganang pagkain na nagkakahalaga ng isang maliit na kapalaran hindi bababa sa $500 o higit pa at ito ay inilaan para kay Gerald. Noon pa man ay kinamumuhian siya ni Leila bilang isang tao na wala sa kanyang pangalan. Minsan, hinayaan niyang mad-ulosh na inaayos ng kanilang mga ama na ikasal sila, at ginawa itong kumpletong stock ng pagtawa. Hoy, Leila, sa isang lugar sa isang malayong bukid, hinihintay ka ng kasintahan mo. Kitang-kita pa rin niya sa likod ng kanyang isipan ang mga mapanuyan ng ngisi. Ito ang naging pinakadakilang mapagkukunan ng pagdurusa sa kanyang buhay. Hindi niya kailanman ito nasabi, ngunit palaging nasa isip niya ito. Bilang isang simbolo ng kanyang kahihiyan, lubos niyang kinamumuhian si Gerald Crawford. At gayon pa man kumakain ng maayos si Gerald ngayon, paano magkakaroon ng anumang pagkakamali. Nag-order si G. Crawford dito ng aming pinakamahal na menu na inihanda ng kamay ng isang master chef mula sa France. Nagkakahalaga ito ng $1,000 sa kabuuan. Inalok siya ng waitress ng isa pang maaraw na ngiti, pagkatapos ay yumuko kay Gerald at iniwan siya sa kanyang pagkain. Ano? $1,000? Nakatulala si Leila. Hindi kailanman nagpakasawa sa naturang karang yon. Gerald, anong balak mo? Walang mahirap sa iyo, ngunit nagsusunog ka rin ng pera tulad ng negosyo ng walang tao, lutuing Pranses. Wala ka ba sa iyong isipan? Hindi mo ba naisip na kunin ang $1,000 at gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang dito? Asikaso siyang kinalas ni Leila. Tama, sumali si Douglas. Ang mahihirap ay sigurado na kumilos tulad ng mayroon silang pera na gugugol. Sino ako, at sino ka? Ang gastos ng aking handphone ay kasing dami ng pagkain na kinakain mo dito. Ang nangyari ba ngayon ay nakakatakot sa iyo? Sinabi sa katotohanan, dito sa Seren County, ang isang $500 na smartphone ay isang simbolo ng katayuang malaki, ngunit si Douglas ay isang hakbang, sa kanyang $1,000 na telepono, ipinakita na talagang siya ay isang tao. Ngunit ngayon, ito ay hindi hihigit sa presyo ng isang pagkain para kay Gerald. Walang kukuha nito ng walang puna. Gerald, hindi ito sinusubukan naming iparamdam sa iyo. Ngunit hindi ba mas mahusay na kunin ang pera na ito at bilhin ang iyong sarili ng magagandang damit, o isang disenteng telepono, o marahil isang uri ng makeover? Tuldok. Sa halip, ikaw, just, umiling si Leila sa kanya na naiinis. Kung ikukumpara kay Douglas, maging sa mga tuntunin ng pag-uugali o talino, si Gerald ay napaliit. Bits. Nanginginig ang telepono ni Gerald. Inilabas niya ito sa isang mabilis na sulyap. Ito ay isang hindi kilalang numero na tumatawag. Sina Leila at Douglas ay nakatitig sa mga mata na kasing lapad ng mga plate sa lamesa. Dahil sa kakulaitan ng kasalukuyang sitwasyon, hindi tinawag ni Gerald. Pagwawakas ng koneksyon, sinubukan niyang itulak ang telepono sa kanyang bulsa. Sa pagtatapos ng araw, siya ay anak pa rin ni Tio Jung, at hindi siya dapat maging sanhi ng labis na pagkakasala sa kanya. Hawakan mo dyan. Hayaan mong makita ko ang teleponong iyon. Nasamsam ng isang biglaang siklab ng galit, inagaw ito ni Leila, at bamulong, ang modelong ito ay. Ito ang pinakabagong modelo na tumama sa merkado, $4,500 bawat piraso. Ito ang iyong telepono, Gerald. Bukod kina Leila at Douglas, maging si Cindy ay nabigla nang makita ito. Haha, hiniram ko yan sa isang kaklase ko. Para lang sa pagpapakita, alam mo. Pinahiya ni Gerald ang sarili. Sabihin ang totoo, o kung hindi man. Inilibot ito ng mata ni Cindy. Sa palagay mo, hindi ko masasabi na pagmamayari mo ito. Hindi na nakapagsalita si Leila ngayon. Paano ito magiging posible? Ang lalaking kinamumuhian niya, kaya paano siya magiging, ibig bang sabihin nito lahat ng mga taong bumalik doon ay totoong tinawag dito? Sige, telepono lang ito. Nag-iinom lang kayo doon, wala kayong kinakain, kumusta ako sa inyong lahat sa ilang lutuing pransya? Tinangka ni Gerald na baguhin ang paksa sa lahat ng mayroon siya. Oh, ang ganda pala ng tunog. Nagugutom ako, at hindi pa ako nagkaroon ng $1,000 na piging sa pransya dati. Hahaha. Ito ang magiging pretuhin mo, Gerald. Panipi. Kabanata 404. Pumadjejek si Cindy.
Siyempre, nakaharap sa bato pumutok si Leila at Cindy. Nakalimutan mo ba kung ano ang pinunta mo dito upang magtanong? At hindi ka ba nag-alala tungkol kay Gerald, ilang sandali lang ang nakakaraan? Hindi ka ba mausisa kung bakit hindi siya nasaktan? Ay, tama. Sus, sa aking kabay medyo nakalimutan ko. Gerald, sabihin mo sa amin. Kumusta ka pa rin sa isang piraso? At lahat ba ng mga lalaking iyon ay nasa labas ng iyong bayan? Sa katunayan, paano pa rin ako sa isang piraso? Pipi na sagot ni Gerald. Tinatanong ka namin. Nakasimangot si Leila, nakatitig kay Gerald. Tapos ipinikit ni Gerald ang isang kamay sa noo. Nako, naalala ko ngayon. Nang malapit na akong makipagbugbog kay Louie, ang mga parokyano sa tabi ng bahay ay sumabog sa silid, at marahil ay mayroon silang isang uri ng sama ng loob kay Louie, sapagkat ang lahat ay nagsimulang mag-away ng makita. Sa lahat ng kaguluhan na iyon, nagawa kong lumayo. Natawa si Gerald. Galit na galit si Leila kaya nabigo siya ng mga salita. Halatang nagsisinungaling si Gerald. Nadulas. Tulad ng sa labas ng karaoke bar, at papunta sa katabing restaurant para sa isang lugar ng masarap na kainan. Sino ang maniniwala sa iyo? Kalimutan mo na. Siya ay masyadong galit ngayon, masyadong nabagabag. Bakit hindi rin kayo magtutulog sa hapunan? Pretuhin ko ito, okay. Masayang sabi ni Gerald kay Leila. Upang maging matapat, nakikita ang nakakainam na kapistahan na hinatid, naramdaman ni Leila na labis na tinukso. Lahat ng mga batang babae ay mga taong mahinahon, hindi ba? Ngunit sa paraan ng mga bagay sa pagitan nila ni Gerald, paano niya tatanggapin? Kumusta naman ang yabang niya? Hindi na kailangan, kung nais naming kumain, mag-o-order kami ng isang bagay sa aming sarili. Kumalukip-kap, sinulyapan ni Leila si Douglas. O kung paano niya nais mag-order ng isang bagay. Sumilip si Douglas sa kanyang pitaka. 1,000 pera bawat packs, sinimulan niya ang gabi na may 1,500 sa bawat tao. Kinuha niya ang tab para sa karaoke ng mas maaga, sa tunog ng isang napakalaki 1,200 dolyar. Walang paraan na kayang-kaya niyang paikutan ang isa pang libu-libong mag-asawa para sa isang hindi mabilis na kapistahan. Ang kanyang pamilya ay nagtataglay ng impluwensya, ngunit hindi gaanong kaunlaran, Tuldok-tuldok. Marahil sa susunod, Leila. Libre ko. Basta. Napakaraming nainom ko ngayong gabi. Ikaw. Maaari ring sabihin ni Leila na hindi ito makakaya. Napabuntong hininga siya. Ganon din ang naramdaman ni Douglas. Tumayo sila upang umalis, ngunit sa pag-ona nila upang magtapos, natapos nila ang pagkatumba sa isang vase ng mga bulaklak sa isang mesa sa gilid. Sa isang pag-crash, ang vase ay nabasag sa sahig. Basura! Nanigas si Douglas. Ilang sandali pa, isang waitress ang nagmamadaling tumingin, narinig ang ingay. Sir, this vase? Nagsimula siyang bamulong. Isang grupo lamang ng mga hindi magagandang bulaklak, halos hindi titingnan. Bayaran ko sila, sige. Dito, 100. Sapat na ba iyan? Pangingisda ng 100 dolyar na panukalang batas, isinampal niya ito sa mesa. Paano ito para sa cool? Sumulyap siya sa babae niya. Leila, umalis tayo dito. Bigla siyang napasubo, bigla namang tumango si Leila. Maghintay ka sandali, Ginoo. Anong problema? Iyon ay isang artistikong pag-aayos ng bulaklak. Sa halip na 100 dolyar, nagkakahalaga ito ng 1,500. Nakangiting idineklara ng waitress. Si Douglas ay naparalisa sa lugar. 1,500. Panipi. Kabanata 405. Tama, Ginoo. 1,500 dolyar. Nagningning ang waitress. Ang mukha ni Douglas ay isang tanawin na makikita. Sa una, naisip niya na itapon lamang ang 100 pera, at pagkatapos ay maglakad palabas doon. Hindi niya kailanman inaasahan na ang bungkos ng mga bulaklak na maging napakahalaga. Kung tinawag niya ang kanyang ama upang gumawa ng ilang ingay. Hindi iyon gagawin. Ang chain ng restaurant na ito ay pagmamayari ng isang malakas na figure sa Mayberry. Anumang damit ang binilang ng kanyang pamilya para sa wala dito. Ngunit wala rin siyang 1,500 sa kanya ngayon din. Kaya't 1,500, kaya ano? No big deal. Inisya ni Leila. Malapit siya sa pagsampal ng pera sa mukha ng waitress na iyon. Nanunood si Gerald. Hindi mahalaga kung ano, kailangan niyang magkaroon ng huling salita dito. Sumulyap si Leila kay Douglas. Tiyak na may magagawa siya tungkol dito. Tinapik ang kanyang mga bulsa, sumandal siya malapit sa bulong sa kanya, 200 na lang ang natitira sa akin. Hindi ako makabayad. Inaasahan ni Leila na si Douglas ay magkakaroon pa rin ng halos 1,000 natitira, katulad niya. Sa ganoong paraan, magagawa nilang eyeball ang kanilang pera at maglakad sa kanilang gulo kahit papaano, ngunit halos wala siyang anumang cash sa kanya.
Ngayon, nakakahiya ito. Hindi balak ni Gerald na makisali hanggang sa makita niya silang nagbubulong ng malayo sa kanilang mga sarili at napagtanto na malamang nasira si Douglas. Hoy, waitress, idagdag mo na sa bill ko. Magbabayad ako bilang kapalit nila sa ngayon. Si Leila ay nakasuot ng ganap na nakakakulit na ekspresyon sa mukha niya kaagad. Bagaman napakamasungit sa kanya ng dalawang iyon, gayunpaman ay hindi makatiis na makita si Leila na nahuli sa ganoong kalagayan. Gayunpaman nang muli silang nakatagpo ng isa't isa, may nabanggit siya tungkol sa pagbibilang sa kanya sakaling may anumang gulo, kaya't nagsalita siya ngayon. Hindi kailangan ni Douglas ang iyong pera. Mayroon siyang mga kaibigan, alam mo. Putol ni Leila. Ngunit sino ang magpapahiram kay Douglas ng 1,005 sa maikling paunawa? Ano pa maririnig ng kanyang ama ang tungkol dito, maaga o huli? At pagkatapos ay gusto niya itong gawin. Ito ang kanyang paraan palabas. Siya ay magiging tanga na hindi kunin ito. O sige, Gerald. Sinabi ni Douglas. Takpan mo na lang ako sa oras na ito, at babayaran kita bukas. Walang problema, ngunit kailangan mong isulat sa akin ang isang IOU. Tumawa si Gerald. Gumawa ang waitress ng panulat at papel para sa kanila. Ang kanyang mukha ng isang larawan ng pagdurusa, gayunpaman ay nagsulat na si IOU at iniharap ito kay Gerald. Pagkatapos ay binawi niya ang daang-daang dolyar na nasa gilid na mesa, at isinalid muli sa kanyang pitaka, bago tumakas kasama si Leila. Sa labas, nagpa siya si Douglas na bumalik sa Gerald ng kaunti. Leila, nakakaloko sana na hindi samantalahin ang lokong iyon pabalik doon. Nahiya ako sa harapan niya sa pagkakataong ito pero pagdating niya sa pagtawag sa akin na bayaran ang IOU na mabuti, matabang pagkakataon. Hindi tulad ng worm na iyon na nakakuha ng anumang uri ng balabal. Narinig na nagsalita siya ng ganito, pakiramdam ni Leila ay parang hindi na niya alam kung sino na siya. Ito ba talaga ang lalaking kinuha niya bilang kasintahan? Ano ang isang basura? Iyon ang hitsura ni Douglas sa kanya ngayon. May isang panahon kung kailan naniniwala si Leila na ang pera ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Napalaki sa lap ng karang yan, hindi na niya ginugusto ang pera para sa sarili niya. Tulad ng Natiran, napagpasyahan niya na hindi niya kailangang makahanap ng kasintahan na ganap na naload, hanggat maaari niya itong tretuhin ng kaunting bagay minsan, ayos lang iyon. Si Douglas ay konektado ng maayos, at mayroong isang kamanghamanghang trabaho kaya't siya ang pinili niya. Pagkatapos ng lahat kahit saan siya magpunta, ang mga tao ay tumingin sa kanya. Gayunpaman pagkatapos ng nangyari ngayon sa restaurant na iyon, ang pananaw ni Leila sa buong mundo ay binago ng buo. Ang isang tao na maaaring magbigay sa kanya ng isang maliit na gamutin, minsan sa isang sandali. Kalimutan mo na yan. Kung walang pera, hindi man sila makakakuha ng kahit anong bagay na kinakain. Nais ni Leila na makasama sa mesang iyon kasama si Gerald ngayon, nakikibahagi sa napakasarap na kapistahan, ngunit hindi kayang bayaran ito ni Douglas. Hindi niya kayang magbayad para sa isang basag na florera ng mga bulaklak. May nagpiyansa sa kanya, at ngayon ay nagpaplano siya ng paghihiganti laban sa taong iyon. Ito ba ang kanyang uri ng lalaki? Umiling si Leila. Leila, halika na. Ihahatid na kita sa bahay. Panipi. Kabanata 406. Tumawag sa kanya si Douglas ngunit sumagot si Leila, tama na. Tuloy ka nang wala ako. Humanap ako ng sarili kong pagsakay pa uwi. Sa pamamagitan nito pinasasalamatan niya ang isang dumadaan na taxi, at umalis, na iniwan si Douglas na natahimik sa gilid ng kalsada. Alam na niya kung ano ang mali at sinisi niya si Gerald dito. Makalipas ang ilang oras, sina Gerald at Cindy ay nagtapos sa kanilang pagkain, at ipinagpalit ang kanilang mga contact number. Pagkatapos ay tumawag siya para sa isang taxi upang pauwiin siya. Tumungo si Gerald sa katabing bar ng karaoke upang tumingin. Ang lahat ay umalis, at ang bar ay nagsara para sa gabi. Hindi niya inaasahan na ito ay magiging isang kaganapan sa araw. Napagod na siya. Paggalang sa isang taxi para sa kanyang sarili, bumalik siya sa hotel na tinutuluyan niya. Sa sandaling siya ay pumasok sa kanyang silid, muling tumunog ang kanyang telepono. Iyon ang hindi kilalang tumatawag na susubukan siyang abutin habang siya ay nasa restaurant kanina. Sino kaya ito? Nagtataka si Gerald ang tumawag. Gerald, anong nangyayari? Bakit hindi ka sumando? Ito ay isang kaibig-ibig pambabae na tinig. Nagulat si Gerald nang makilala niya kung sino ang nagsasalita. Gia, tumawag ka ba? Bulalas niya, naguguluhan. Kalahating buwan na mula nang magsimula ang term break. Si Gerald ay ginugol ang halos lahat ng oras na ito sa ospital sa pangangalaga kay Mr. Winters. Marahil dahil sa kung ano ang nangyari sa unang araw ng term break, hindi na siya kinausap ni Gia simula noon. Iniisip ni Gerald na ganun din. At sa gayon pinutol nila ang pakikipag-ugnay sa bawat isa.
Hindi pa siya umaasa na makakatawag mula sa kanya. Nagulat. Tinatawagan kita mula sa landline phone sa aking silid. Kaya ano ang gagawin ko sa iyo na hindi mo ako nakikipag-ugnay sa lahat ng ito? Hindi na ba tayo magkaibigan? Bulong ni Gia. Wala namang ganon. Nabigla lang ako na tinawag mo ako. Riley na sagot ni Gerald. At anong mali sa pagtawag ko sa iyo? Pang-aasar na tanong ni Gia. Sa gayon hindi ako ilang mayaman na tao, isang mahirap na talunan na walang pera. Hindi kita papayagang magsalita tungkol sa sarili mo ng ganyan. Putol niya. Totoo iyon. Karamihan sa mga batang babae ang nagsasabi ng tungkol sa akin. Karamihan sa mga batang babae. Hindi pa ako nagmumura sa iyo kung mayroon man mas naiisip kita kaysa sa lahat ng mga mayamang brats na iyon. Alam kong ganyan lang ang treto mo sa akin para sa kapakanan ng iyong kasintahan. Kung hindi para sa kanya, mas magiging mabuti ka sa akin, hindi ba? Isang bagay na ganyan. Para sa kawalan ng anumang mas mahusay na sabihin. Ang sasabihin sa katotohanan, isang batang babae tulad ni Gia, napakarilag at charismatic, na may isang pusong ginto. Ang sinumang tao ay mapalad na magkaroon siya bilang kanilang kasintahan. Ngunit mayroon na si Gerald kay Mila. Kahit na hinahangaan niya si Gia, hindi ganon. May ilang kadahilanan na tinawag mo ako. Tanong ni Gerald. Hindi kita matawagan ng walang dahilan. Kung gayon hindi, walang dahilan. Hang up, hindi ba? Ang tono ni Gia ay matulis na parang kutsilyo. Dut, tulad ng bilin, nagbitin si Gerald. Ilang sandali pa, tumawag siya pabalik. Ano ba? Bakit mo nagawa iyon? Pinapatay mo ako, eto. Tingnan, may isang bagay na darating tama. Isang bagay na malaki. Ano ito? Bibisitahin kita bukas sa iyong lugar at pagkatapos ay kailangan kong manatili ng ilang araw. Astig ba yan, kumusta, Gerald? Naririnig mo ba ako? Kabanata 407. Ano iyon? Hindi makapaniwala si Gerald sa tainga. Manatili ng ilang araw sa kanyang lugar. Paano siya magiging cool sa ganon? Kinausap niya si Mila araw-araw, at sa tala na iyon, nagsasalita siya para sa ngayon, na ang kasintahan niya ay nasa ibang bansa sa kasalukuyan, at siya pa ay nakakasama ng ibang babae. Kahit na ang natitirang bahagi ng mundo ay cool na kasama nito, tiyak na hindi si Gerald. Anong kabaliwan ito? Hindi pwede, kalimutan mo. Sumagot siya. Oh, haha, ayos lang. Akala ko may isang taong handang tumulong sa akin, ngunit nakukuha ko ito ngayon. Tuldok-tuldok panipi. Ang boses ni Gia ay halos hindi lamang isang bulong. May nangyari ba doon? Tanong ni Gerald na intriga. Pag-isipan ito, si Gia ay halos hindi isang uri ng batang babae na biglang tumakbo upang mag-crash sa lugar ng ilang tao sa loob ng ilang araw nang walang tula o dahilan. Nahulog na ba siya sa kanya? Tulad ng naisip ni Gerald na mataas sa kanyang sarili. Nagtatanong lamang siya dahil sa pag-usisa. Pagkatapos ng isang pag-post, biglang inihayag ni Gia, nakikipagnobyo na ako. Oh, kongretula nang magsimulang tumugon si Gerald dito, bigla niyang napagtanto na mayroong isang kakaiba sa kanyang tono. Pagbabago ng taktika, sa halip ay sinubukan niya, napakagandang balita. Sino ang maswerteng kapwa? Jacob Lincoln. Ang negosyo ng aking ama ay kamakailan lamang na tumama sa ilang mga magaspang na tubig, kaya't inaasahan niyang manalo sa pagtataguyod ng pamilyang Lincoln upang matulungan kaming malusutan ito. Samantala, si Jacob ay sumunod sa aking kamay, at nang ilabas ng kanyang ama ang paksa ng aming ikakasal, mabuti, ang tatay ni Jacob ay tumulong din na iligtas ang aking ina, kaya't sinabi ng aking ama na oo. Ngayon ay nakikipag-ugnayan ako sa Jacob. Pero ayokong makasal sa kahit sino, alam mo. Ang buong bagay na ito ay parang bangungot. Napakaraming plano ko. Hindi ko naisip na isasaalang-alang ko pa rin ang kasal hanggang 30. Ngunit narito ako, hindi pa natatapos sa universidad, at nakatuon na sa isang tao, isang hindi ko gusto. Hindi ko lang alam kung ano ang dapat kong gawin. Naghahanap ako ng lugar na may tatago, ngunit alam ni Jacob ang lahat ng aking mga kaibigan, at tiyak na mahahanap niya ako sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa iyo, ngunit iniiwan mo ako upang matuyo. Saan man, si Gia ay nagsimulang humikbi. Naramdaman ni Gerald na higit pa o hindi gaanong naiintindihan, ngayon. Sa katunayan, ito ay isang mabigat na pasanin para sa sino man na dapat pasanin. Bukod dito, hindi ito parang wala sa kanya ang kalagayan niya. Tuldok-tuldok. Kung sa bagay, nang maligtas ang ina ni Gia, ang nasa likuran nito ay si Gerald talaga. Natahimik siya tungkol doon upang ma-minimize ang kanyang pagkakasangkot kay Gia. Lumiko, ang mga Lincoln ay nakuha ang buong kredito para dito, at hinawakan ito sa pamilya ni Gia. Sa pagkaunawang iyon, kasalanan din ni Gerald na si Gia ay napilitan ngayon sa kanyang kasalukuyang problema. Kaya, ngayon ano,
Malinaw na si Gia ay naghahanap ng pagpapakupkop sa kung saan at na, sa pamamagitan ng pagtakas mula sa bahay, inaasahan niyang maglapat ng presyon sa kanyang ama. Iyon ang dahilan kung bakit hinahanap niya siya. Kung tinalikuran siya nito, mapipilitan ba siya sa kasal na iyon? Upang maging ganap na matapat, isang batang babae tulad ni Gia na nahuhulog sa mga kamay ng isang lalaki tulad ni Jacob, ito ay katulad ng pagpapakain ng caviar sa mga baboy. Kahit na si Gerald mismo ay itinuring na isang krimen laban sa kalikasan. Kung pumayag siyang tulungan siya, paano niya ito ipapaliwanag kay Mila? Ngunit alam na niya na hindi niya kailanman patatawarin ang kanyang sarili sa pag-abandona kay Gia ngayon. Itinanim niya mismo ang mga binhi na ito, ngayon kailangan niyang anihin ang ani. Sige, maaari kang sumama sa akin, sabi ni Gerald, ngunit wala ako sa bahay ng aking pamilya, mananatili ako sa lungsod. Gayon din, kapag ang bagay na ito ay naayos na, umalis ka. Dahil siya ang may kasalanan sa lahat ng ito, natural na sa kanya na lutasin ang problema. Ang solusyon ay simple, ibubunyag niya ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Nalutas ang problema. Mas okay na hayaan mong lumapit si Gia dahil plano niya ang lahat. Masaya si Gia. Ayos lang. Nakuha mo. Salamat, Gerald. Ikaw ang pinakamahusay. Huwag mag-alala, ginagawa ko lang ito upang bigyan ng takot ang aking tatay. Kapag na-annul na niya ang pakikipag-ugnayan, malilinaw na tayo. Matapos ang tawag ay natapos, si Gerald ay may ilang mga saloobin tungkol sa likas na kawalang kabuluhan. Sa gayon, huli na para sa mga panghihinayang, sinabi na niyang oo. Gayunpaman, inuupahan niya ang isang suite dito, na kung saan ay maginhawa para sa mga bisita, bukod sa alagaan si G. Winters, kinailangan din niyang makipagkita kay Zack Lyle at sa iba pa ng regular. Hindi lamang ito isang silid na may isang kama. Nagpasya si Gerald na ibagsak ang rose kay Gia, at ipaalam sa kanya kung sino talaga siya. Unang bagay kinaumagahan, dumating si Gia sakay ng tren. Nagmaneho si Gerald sa istasyon sa kanyang Mercedes-Benz G500 upang makuha siya. Kung hindi dahil naiwan niya ito sa Mountaintop Villa, kukuha siya sa halip ng kanyang Lamborghini. Kung ilalabas niya ang kanyang malaking lihim sa kanya, bilang bahagi ng pagtulong na malutas ang bagay na ito, sigurado si Gerald na ang kailangan lang niyang gawin ay magpakita ng konti. Kabanata 408. Ipinaroda niya ang 4WD sa labas ng istasyon ng tren. Tulad ng inaasahan, nakakuha ito ng maraming pansin. Mayroong kahit ilang mga batang babae na darating upang mag-snap ng mga larawan sa kanilang mga telepono. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa $300,000. Ay, wow! Isang G500 dito sa Seren County. Sino ang nasa loob? Dapat ay mayamang anak. Sus! Hoy, ano ang hitsura ko? Paano kung bumaba siya ng kotse, at mahulog sa akin sa unang tingin? Ano ang gagawin ko? Hahaha. Umiwas ka sa iyong sarili. Mga batang babae, pumunta tayo doon at sabihin na. Ang mga batang babae ay bumulong sa kanilang mga sarili, kumadjeject ng malakas tuwing madalas. Doon lang isang matandang babae na nasa 80 ang lumapit sa mga batang babae at sinabing, sino mang nagmamay-ari ng kotseng iyon ay dapat nalulan, sa palagay ko. Siyempre, ang G500 ay napupunta para sa higit sa $300,000. Anong meron lola, umaasa na mahuli ang isang malaking isda? Marahil ay isang bata pa siyang Panginoon, bagaman, ang mga batang babae ay humagalpak ng tawa. So paano kung matanda na ako? Mayroon pa rin akong karapatang maglandi. Mataray na sagot ng matandang babae. Sa pagsasabi nito, nagsimula siyang mag-hobble papunta sa kotse. Sinundan siya ng mga batang babae. Ang isang tao ay lumalaki sa labas ng istasyon ng tren. Parami ng parami ang mga tao na nagtitipon upang tumingin. Sa loob ng sasakyan, sumubo si Gerald ng malalim na paghinga. Ito dapat ang kauna-unahang pagkakataong gumawa siya ng ganoong pagpapakita ng kanyang sarili. Palagi siyang nag-iingat ng mababang profile bago ito. Inamin niya ang ilang mga kaguluhan sa paminsan-minsang sandali sa limelight. Paano niya mailalarawan ang mga damdaming ito? Naghihintay siya ng 3 taon para sa isang sandaling tulad nito. Magsasagawa siya ng isang pahayag, hindi tungkol sa kung gaano siya kahusay, ngunit tungkol sa kung paano niya ibabalik ang lahat ng nawala sa kanya. Isinuot ni Gerald ang kanyang salaming pang-araw, at binawi ang mga susi ng kotse mula sa pag-aapoy. Oras upang magdebo. Wham! Pagbukas niya ng pinto ay parang may tinamaan siya. Ilang sandali pa, nagkaroon ng sigaw ng matinding paghihirap. Isang matandang buhok na matandang babae ang nakalatag sa lupa sa labas, ang kanyang tungkod ay lumiligid pa rin mula sa kanya. Magandang langit. Gulat na napatingin sa gulat. Binata, inaasahan kong ang iyong sasakyan ay tama. Ang matandang babae na nagbulong-bulong sa takot, nadapa pa rin sa lupa. Ano ang nangyari dito? May dumating kaagad sa eksena.
Ang dami ng tao sumulong. Ano sa palagay mo ang nangyari? Nang buksan ng binata ang kanyang pinto, pinatumba niya ang matandang babaeng iyon, ngunit nakita ko na naghihintay muna siya. At sumugod nang makalabas na siya. Ito ay isang pandaraya. Kaya ganyan. Ngunit ang iba pang mga nanunood ay nagpatuloy na dumating, hindi alam ang totoong nangyari. Kabutihan paano ang batang lalaki na iyon ay walang ingat. Ang pag-aayos ng isang G500 ay nagkakahalaga ng braso at binti. May nagsabi. Inis na lumabas si Gerald sa sasakyan upang tulungan ang matandang babaeng nakatayo. Huwag mo akong hawakan. Wala kang alalahanin. Natamba akong mag-isa. Umiyak ang matandang babae. Nabuhay akong mag-isa ng mag-isa, walang mga anak na lalaki o anak na babae. Hindi ko lang kayo mababayaran para sa iyong sasakyan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Ang pagiging mayaman ay hindi siya mag-alaw. Kahit na ang isang mayamang tao ay kailangang magbayad para sa pananakit ng isang tao. Binuksan niya ang pinto at binagsak ka, tama di ba? Makatiyak ka, ma'am, bibigyan ka namin ng hustisya. Mayroong ilang mga kabataan na mainit ang dugo, nagngangalit sa galit. Hindi nagtagal, dumating ang pulisya sa lugar na pinangyarihan at pinanggalat ang karamihan. Bagaman sinubukan ng matandang babae na itayo siya, hindi maikakaila na ibagsak siya ng kanyang sariling kamay. Ipinadala siya sa ospital, at si Gerald ay dinala sa istasyon ng pulisya upang makakuha sila ng isang pahayag mula sa kanya, na uri ng bagay. Si Gerald ay nasa labi ng luha. Bakit nangyari ang alinman sa mga ito? Tumagal ng 40 minuto upang maayos ang lahat. Nagbigay pa ng pera si Gerald sa matandang babae. Pag-alis sa istasyon ng pulisya, tumawag siya mula kay Gia, hindi mo ba sinabi na kukunin mo ako mula sa istasyon? Nasaan ka? Oh, papunta na ako ngayon. Nagkalat si Gerald. Kalimutan mo na. Nasa isang taxi na ako, papunta sa lugar mo. Panipi. Kabanata 409. Gerald, binili ko para sa iyo ang mga prutas na ito. Nahugasan ko na sila, kaya lumapit ka at kainin sila. Itinakda ni Gia ang isang tray ng mga prutas sa mesa ng kape, pagkatapos ay kumuha ng isang mansanas mismo at sinimulang haplasan ito habang pinapanood ang telebisyon. Sa halip na ang isang tumakas na fiancé na nakatakas sa isang nakaayos na kasal, inisip ni Gerald na mas gusto niyang pumunta para sa isang kasiyasyang bakasyon. Bumalik siya kalahating oras na ang nakakaraan. Matapos tulungan si Gia na makapag-ayos na, naligo na siya. Sa ngayon, hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin tungkol sa nakaka-relax, walang problemang kalagayan na kinalalagyan niya. Tungkol sa marangyang suite na kinaroroonan niya, si Gerald ay nagbulong-bulong lamang ng itinapon na palayo. Ang kanyang naunang pagtatangka sa mga sinehan ay tumigil, at ngayon ay wala na siya sa mood. Isipin na ilabas ito mula sa wala kahit saan. Umupo si Gerald. Kaya, tungkol sa iyong pakikipag-ugnayan. Tuldok-tuldok. Sa palagay ko mas mahusay na pag-usapan ang mga bagay sa iyong ama. Tiyak na hindi mo mapapanatiling tumakbo palayo dito magpakailanman. Ang kaguluhan sa kanyang negosyo ay magpapagaan sa oras, tiyak na hindi sulit na sakripisyo magpakailanman ang kaligayahan ng kanyang anak na babae. Gayunpaman kung ang pamilya Quarrington ay nahaharap sa anumang mga isyu sa pananalapi, maaari lamang siyang gumawa ng pamumuhunan sa kanilang mga interes. Nakukuha ko yan, ngunit hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Sa wakas nagawa kong kalmeyan ang aking sarili ng kaunti, hindi mo ba ito mapapanatili? Nagtatampo sa kanya si Gia. Pagkatapos sa isang nakakalokong ngiti, sinabi niya, Gerald, hindi ko na kayo nakita sa ilang sandali. Tuldok-tuldok. Ang iyong balat ay naging mas patas at naging napakagwapo mo ngayon. Ganun ba? Dry chuckled. Noon nagring ang telepono ni Gia. Madaling makita na hindi niya nais na kunin, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ginawa niya. Ano ito, sinabi ko na hindi ako babalik. Huwag mo ring subukang hanapin ako, alinman. Hindi ako uuwi hanggat hindi mo tinawag ang buong bagay na ito. Walang paraan na ikakasal ako sa kanya. Ayoko ng kahit isang bagay sa kanya. Sa totoo lang, kinamumuhian ko siya. At hindi ko balak mag-hitch sa lalong madaling panahon, anuman ang sasabihin mo. Mabuti na lang ang ginagawa ko dito. Kung wala nang iba, nabibitin ako. Itinapon ni Gia ang telepono sa mesa sa matinding pagdurusa. Narinig na lahat ni Gerald. Malamang iyon ang kanyang ama, sinusubukang akitin siyang bumalik. At pagkatapos ay tumunog muli ang telepono ni Gia. Nakakainis. Sinubukan ni Gia na agawin ulit ang kanyang telepono. Hindi mo ba ako narinig? Oh, ikaw ito, Tammy. Medyo kumalas si Gia. Itinakda ang telepono sa mode ng speaker, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kondongen, at ang kanyang ulo ay nakaluhod, at nagsimulang mag-chat ang dalawang batang babae. Gia, hindi ka talaga tumakas kay Gerald. Alam mo, ngayon lang tumawag ang iyong ama sa aking ama, tinatanong kung narito ka.
Tinanong niya ang lahat ng mga batang babae mula sa aming dorm din. Nag-aalala siyang may sakit. Nag-burbled si Tammy. Kasama ko si Gerald ngayon. Hayaan mo siyang mag-alala basta alam niyang walang paraan na ikakasal ako sa lalaking iyon. Manam Ham. Hoy, wala akong nangyayari ngayon. Alam ko ang ilang mga tao sa Seren County din. Kumusta naman ang pagpunta ko doon upang makisama sa inyong dalawa? Ngayon na kayong dalawa ay isang item, utang sa amin ni Gerald lahat, tiyak, hahaha, alam mo. Para maging kasintahan mo si Gerald, ito ay talagang isang kaso ng pagpapakalat ng mga perlas noon, Tammy ay bubo ng lahat ng mga beans ngayon. Nagmamadali na pinatay ni Gia ang nagsasalita, at pagkatapos, sa walang hanggang pag-aalaga, ninakaw niya ang isang silip kay Gerald, na naupo doon sa nakatulalang katahimikan. Sa katunayan, si Gerald ay na-thunderstruck. Saktong kailan siya naging boyfriend ni Gia. Ano ang pinagsasabi ng batang babae sa lahat? Ilang sandali pa natapos si Gia sa kanyang tawag sa telepono at pagkatapos ay bumalik. Sheepishly, sinabi niya sa kanya, Gerald, alam nilang lahat kasama kita ngayon. Ayokong magtaas ng iskandalo kaya sinabi ko din sa kanila na boyfriend kita. Wala kang pake, di ba? Umiling si Gerald. Hindi talaga. Ano pa ang masasabi niya? Gayon din, sinabi ni Tammy na medyo nakikipag-swing na siya. Mayroon siyang kamag-anak na mananatili sa mga bahaging ito, lumabas tayong lahat at magsaya ng magkasama. Ibig kong sabihin kung hindi ka pumunta, baka magsimula silang mag-isip pagsusumamo sa kanya ni Gia. O sige, pupunta ako. Dahil nangako na siya na tutulungan siya, hindi niya masyadong matanggi. Halos tanghali na nang dumating si Tammy kasama ang isang nakababatang kapatid na pinsan, isang batang babae sa high school mula sa Mayberry. Kabanata 410. Ang kotse ni Tammy ay isang gwapong Camry. Ang pinakaunang sinabi niya sa kanya ay, Gerald Crawford, na isipin na ang isang tagapagpakain sa ilalim ng tulad mo ay maaaring silo ang iyong sarili ng isang diyosa tulad ni Gia, isang pangarap na natupad para sa iyo. Oo, naman. Tumango si Gerald. Ha, Tammy, ang lalaking ito ay kasintahan ni Gia. Ano ang darating sa mundong ito? Ang kapit ng pinsan ni Tammy ay nakakapit sa kanyang noo, nakatulala sa lugar. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang nakakakilala kay Gia ay nakakaalam na siya ay isang kagandahan sa mga kagandahan, isang diyosa sa mga diyosa. Walang inaasahan sa kanya na makahanap ng isang tulad nito na magiging kasintahan. Tila ang pag-iisip ni Tammy at ng kanyang pinsan. Nakatayo sila roon ngayon, nagmamaktol kay Gerald. Punasan ng mga maruming tingin sa iyong mukha. Napaisip si Gerald sa sarili. Sige, tama na, gupit ni Gia. Ay, Tammy, hindi mo ba sinabi na mayroon kang isang bungkos ng malalayong kamag-anak dito sa Seren County? Hindi ba sila sumasali sa amin? Habang sinasabi niya ito, niyakap niya ng marahan ang braso ni Gerald. At inikot din ang mga mata sa kanya, na parang sinasabi, ayan, kita mo. Iniisip ng bawat isa na tumama ka sa jackpot pagmamarka ng kasintahan na tulad ko. Ngunit ang ilang mga tao ay tila hindi pinahahalagahan ang kanilang magandang kapalaran. Pupunta na sila. Kakababa ko lang sa kanila ng telepono, tinatanong nila ako kung saan kami kakain, alam mo. Gerald, ano ang plano mo para sa tanghalian? Ang tono ni Tammy ay isang uri ng matalim habang inilalagay niya ang katanungang ito, na parang ang relasyon ni Gerald kay Gia ay dumating bilang isang uri ng paghamak sa kanya. Tulad ng kung siya ay may hawak ng ilang uri ng galit sa kanya. Sa totoo lang, hindi gaanong pinahahalagahan ni Tammy si Gerald. Lumaki siya sa lungsod ng Cosmopolitan, siya ay isang country bumpkin. Siya ay simple at mahirap, isang tungkod para sa pagkutsa. Ang pag-iisip sa kanya na maging isang pangunahing tungkulin ng kanyang panloob na bilog, hindi niya ito matiis. Sa isang pagngangalit, sumagot si Gerald, sa paksa ng tanghalian, iwan mo na lang iyon sa akin. Mayroong isang disenteng lugar dito sa Seren County, na tinatawag na Mid-Hall. Kain tayo dyan. Dapat sinabi mo sa amin yon kanina. Halika, Gia. Papasok kami sa kotse ko. At sa gayon natagpuan nila ang kanilang daan patungong Mid-Hall, ang pinakamagaling na restaurant sa Seren County, na madalas puntahan ng mayaman at makapangyarihan. Nang makarating sila, inihayag ni Tammy na may isang mahiwagang hangin na kailangan niya upang makahanap ng isang lugar upang iparada ang kanyang kotse, at nais na kasama niya si Gia. Si Gerald ay dapat magpatuloy at magreserba ng isang table para sa kanila. Dahil iyon ang kanyang balak sa lahat, gayunpaman, pumasok si Gerald sa loob at humingi ng isang mesa para sa 8. Sa halip na magkaroon ng anumang mga pribadong silid kainan upang mag-alok sa kanila, ang lahat ng mga parokyano ay nakaupo sa iisang napakalaking bulwagan na magkakasama. Tulad ng isang table na natagpuan para sa kanila, nako. Ikaw ba yan, Gerald? May tumawag. Siya talaga yun. Ano ang ginagawa niya sa Mid-Hall?
Ang isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na nasa kalagitnaan ng kanilang sariling pagkain ay nasigaw na sorpresa nang makita nila siya. Napalingon si Gerald nang may marinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan at nakita niya ang 6 o 7 tao na magkakasamang nakaupo doon. Hindi lamang sa sinuman, sila ay mga kamag-aral niya mula sa high school kasama sina Morgana Lopez at Cameron Labor. Anong pagkakataon? Halos parang. Kabanata 411. Gerald, nagpunta ka ba dito upang mag-lunch? Nagtanong si Morgana nang walang maliit na hindi paniniwala. Sa mesa nakaupo si Morgana, ang kasintahan, si Cameron, at marami pang iba. Lahat ay nakangiti sa kanyang paraan. Ang mid-hall ay hindi mapag-aalinlanganan sa isang itaas na crust na pagtatatag, at binayaran ka ng pinuno dito, mula sa panimulang minimum na $30 bawat packs. Pagkatapos ng accounting para sa mga inumin at iba pa, ang bawat pagkain ay madaling gastos ng daan-daang. Alam ng lahat na hindi mayaman si Gerald kaya ito ay isang kakaibang pangyayari. Ngumiti ulit si Gerald sa kanila. Tama iyan. Nakikipagpulong ako sa ilang mga kaibigan at naisip kong ituturing ko silang lahat sa tanghalian dito. Sino ang mag-aakalang masasagasaan ko rin kayo dito? Pa! Kumakain kami dito palagi. Gerald. Masarap na tinatrato mo ang iyong mga kaibigan sa isang bagay, ngunit alam mo bang naniningil sila ng hindi bababa sa $30 bawat tao dito? Sigurado ka bang magandang ideya ito? Ito ay nagmumula sa isang batang babae na nakaupo sa tabi ng Morgana na nagpunta rin sa parehong high school sa kanila. Solly ang pangalan niya. Hindi isang masamang babae. Tinabol niya ang kanyang bibig habang binibigyan siya ng babaalang iyon. Ito ay isang mataas na klase na lugar, pagkatapos ng lahat, ay nangangahulugang para lamang sa mga taong katulad niya na mayroon ng isang tiyak na katayuan sa lipunan. Hindi ito tulad ng labis na pagmamalaki niya sa pagkain dito, ngunit, halika, isang hobo tulad ni Gerald na kumukuha ng tanghalian dito. Nakalaglag lang iyon sa kanya. Ang mga taong katulad niya ay dapat na manatili lamang sa mga kasukasuan ng fast food at mga hotdog stand, ang ganoong uri ng bagay. Ito ay talagang nakakahiya. Ipinagpalagay ba ni Gerald na katumbas nila? Iyon ang dahilan kung bakit kinuha niya ang isang masalimuot na tono sa kanya. Hoy ngayon, Solly, hindi mo dapat kausapin si Gerald ng ganyan, ang yabang niya rin. Kung nais niyang kumain dito, iyon ay iyon. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon upang makilala natin ang mga kaibigan na ginawa niya. Hahaha, biro ni Cameron habang sinasabi ito. Maging sa mga tuntunin ng pinagmulan ng pamilya o mga prospect ng karera, siya ay hindi mapag-aalinlanganan na ang alpha sa talahanayan na ito, na ginagawang pangunahing batayan ng pangkat. Solly kakled. Kabutihan, Cameron. Ang uri ng mga kaibigan na gagawin ng isang lalaki tulad ni Gerald, sigurado ka bang nais mong makipagkamay sa kanila? Gayunpaman, sinabi ko lang iyon para sa kanyang sariling ikabubuti, nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang sariling mga kakayahan, iniisip na kumain saan man siya magustuhan. Ay ang mga hitsura lang ang iniisip niya. Ang pamumuhay na lampas sa kanyang sariling pamamaraan, walang nirerespeto ang isang tao tulad nito. Hindi niya nagustuhan si Gerald mula pa noong high school, ang ilan ay naghihikahos sa pagmamura sa harap niya. Tuldok-tuldok. Nakakaawa. Halos hindi niya alintana ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman para sa pagkain ni Gerald sa parehong restaurant tulad ng ipinakita niya na wala siyang pakialam sa nararamdaman din niya. O sige, ang mga kaibigan ni Gerald ay nandito anumang sandali. Ay tubo, kayo. Hindi na kinaya ni Morgana na manood pa. Isang ngiti at tango ang binigay sa kanya ni Gerald. Cameron, sino ang lalaking ito? Isang kamag-aral mula sa high school. Nagtataka na nagtanong ang isang napakagandang naka-makeup na batang babae sa tabi ni Cameron. Tama yan, ohohaha. Akala mo cute siya. Kung siya ang tipo mo, single pa rin si Gerald, maaari kang maging kasintahan. Tumawa si Cameron. Hoy, Cameron, ikaw ang pinakapangit. Panatilihin ito, at hindi na kita kinakausap. Kinurot ng dalaga ang malambot na bahagi ng kanyang braso. Nagchuckle ang lahat. Tahimik lang si Gerald at nagpatuloy sa pagtango. Hoy, tingnan mo. Namumula si Gerald. Alam ko dapat talaga niyang magustuhan ang ideya ng pagiging kasintahan ni Maybelline. Kung hindi man bakit magiging pula ang mukha niya ng ganon. Haha, isa pa sa mga lalaki ang nagpas siyang sumali. Seryosong alok, Gerald. Kung ang batang babae na ito ayon sa gusto mo, siya ay ang lahat sa iyo. Mabuti ang salita ko. Naggufo ulit si Cameron. Tama na yan, may girlfriend na ako. Galit na sagot ni Gerald kahit na naiintindihan niya na pinagtatawanan lang nila siya nito. Ito ay naging pareho noong high school. Alam ni Gerald na pinakamahusay na manahimik na lang. Kabanata 412.
Hindi niya napakahusay na umikot na sabihin sa lahat na siya ay mayaman, tulad ng ilang hanggal na nagwagi lang sa loto, at subukang ipakita ang lahat, tama ba? Faye. Ano ang makamit nito? Langit maawa ka. Talagang naging girlfriend ni Gerald ang kanyang sarili. Bulalas ng isa sa mga lalaki. Holy hell, malaking balita ito. Mayroon kaming muling pagsasama sa high school sa ilang araw, tama ba? Ang bawat isa ay maluluma kapag narinig nila ang tungkol dito. Sus, anong uri ng babae ang magarbong sa kanya? Oh, hindi, sino ang lola nito? Umiling si Solly, at humigop ng katas niya. Ito ang nagbigay ng isang bilog na masayang tawa mula sa lahat sa kanyang mesa. Pinanood ni Morgana si Gerald na may lumalagong pakiramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos sinabi niya, Gerald, ngayon ay talagang ipinagdiriwang namin ang aking promosyon sa trabaho sa Reserve Department, hindi ko kulangin. Ang panauhin ko ni Cameron dito ngayon. Ilan sa mga kaibigan mo ang darating? Masaya ako na sumama sila sa amin. Hindi ko matanggap iyon. Maaaring 7 o 8 sa kanila. Natatawang sabi ni Gerald. Kaya't sa wakas ay naayos na ni Morgana ang problema niya. Naalala niya ang pagbangga kay Zach Lyle doon. Gayunpaman, hindi pa nasundan ni Zach sa kanya ang bagay na iyon, marahil dahil sa itinuring niyang maliit na ito upang hindi siya pansinin. Tulad ng para sa kanyang kamakailang stroke ng magandang kapalaran. Hindi masabi ni Gerald kung iyon ay salamat sa kanya o Cameron. Tulad nito, hindi siya nag-alok ng anumang mga komento, tumango lamang. Pagkatapos ay umupo siya sa susunod na mesa. Sa totoo lang, parang nahihiya siyang nandito din. Gayunpaman, ang restaurant ay nakapak na ngayon, at walang ibang mga mesa na magagamit na malayo kahit na meron, magiging sobrang awkward upang lumipat ng mga lugar ngayon. Hindi rin siya makalakad palabas dito, nakaupo lang siya doon at pawis. Doon lang pumasok sina Gia at Tammy. Sumusunod sa kanila, bukod sa pinsan ni Tammy, mayroon ding 2 iba pang mga lalaki at babae, bawat isa siguro ang nabanggit na malalayong kamag-anak ni Tammy. Wow. Mga babe. Mainit na mga babe. Napansin ni Cameron at ng iba pang mga lalaki ang mga bagong dating, at labis na natigilan upang gumawa ng higit pa sa nganga. Ang nasabing kagandahan na biglang ginayakan ang hall na ito. Sino sila? Mainit ang paninigarilyo nila. Ganap nangungunang karisma. Sinabi ng isang lalaki sa tabi ni Cameron. Hindi sila ganon kainit. Matangkad lang talaga sila at payatot. Talagang inisip ni Solly na sina Gia at Tammy ay mukhang mga supermodel ng tanyag na tao, at naantig ng inggit na magsalita. Tulad ng para sa batang babae sa mabibigat na make-up, nakaupo sa kabilang panig ni Cameron kung ikukumpara sa mga batang babae na kakalakad lang parang isang clown ng party. Sino mang kumuha ng mga bato upang puntahan ang kanilang mga numero. Sino mang tumataas, makikilala ko siya bilang aking Panginoon. Ang taong nagsabi nito ay positibong naglalaway. At pagkatapos lahat ng mga mata ay lumingon kay Cameron. Pagkatapos ng lahat, maging sa mga tuntunin ng background ng pamilya o mga prospect ng karera. Siya ang alpha. Tumayo na si Cameron mula sa inuupuan niya. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan, inayos ang kanyang shirt. Panuurin ito. Papasok ako. Ay, wow. Bato ni Cameron. Ang lahat ng aming pag-asa sumakay sa iyo, Panginoon ko. Ngunit naharang na ni Cameron ang mga target. Hoy dyan, mga magagandang bagay. Dito para sa tanghalian. Nakahanap na ng mesa. Marahil maaari akong maging tulong, pumupunta ako rito palagi. Lalo silang nakasisilaw sa malapitan. Ang puso ni Cameron ay nakikipaglaban sa labas ng kontrol. Mabuti kami, salamat. Mahinahon na pinalihis ni Gia at Tammy ang kanyang pagsulong. Ang isang bagay tungkol sa kanya ay tinanggal lamang ang mga ito. Si Cameron ay ang pangingisda ng kanyang telepono. Maaari ko bang tanungin ang mga kababaihan para sa iyong mga numero? Tawagin mo akong Cameron. Maaaring narinig mo ang tungkol sa aking pamilya, nandoon siya. Halika, tara na. Napatiktik ang kanyang target sa kabila ng bulwagan, tuluyang hindi pinansin ni Tammy si Cameron, at pinangunahan ang kanyang entourage diretso kay Gerald. Kabanata 413. Gerald, hindi mo ba alam kung paano mo kami hihintayin sa labas kapag may mesa ka na? Nang maabot siya ni Tammy, nasa tabi niya si Gia. Ang unang lumabas sa kanyang bibig ay ang pang-aabuso. Ibinaba ni Gerald ang kanyang telepono at mahinang ngumiti. Naging abala siya sa pagbabasa ng mga ulat sa pamumuhunan na nagmumula kay Zach Lyle. Samantala, si Solly at ang iba pa ay nakatingin na parang ang kanilang mga mata ay maaaring lumabas sa kanilang mga socket. Ano? Ito ang mga kaibigang nagaganap ni Gerald. Nakatayo pa rin si Cameron, magkahawak ang telepono, ang mukha niya ngayon ay namumula. Hindi nila siya pinansin, ngunit gayunpaman napaka-friendly nila kay Gerald. Sabog. Ito ay talagang isang masamang tampal sa mukha.
Gerald, mangyari na kilala ang mga tao sa susunod na mesa. Si Gia ay umupo sa tabi niya at nagtaka siya ngayon kung bakit lahat ng nasa katabing mesa ay tila kakaiba ang paggalaw sa direksyon niya. Hoy, hoy, Gerald, bakit hindi mo ipakilala sa amin ang iyong mga kaibigan? Nang umakyat ako upang salubungin sila, sinipilyo lang ako ng mga babaeng iyon, alam mo. Si Cameron, ngumiti ng pilit, sumubok ulit. Naiisip niya na marahil ay hindi lumipat si Gerald upang tanggapin ang mga batang babae, umaasa na baka mapahiya doon si Cameron. Nagpatuloy siya sa isang pinalala na tono, kumusta na kayo, mga kababaihan? Parehas kaming high school ni Gerald. Gaano tayo kaswert na makilala ang mga napakagandang batang babae ngayon? Talaga, hindi ito tama sa iyo, Gerald, ang mga kababaihan ay umupo na, kaya bakit hindi ka umorder ng kakainin? Paano mo makaya na panoorin ang mga kagandahang ito sa kagutom? Nawalan ng pag-asa upang mai-save ang kanyang karangalan, si Cameron ay ngayon ay paikutan sa tabi ng mesa ni Gerald, sinusubukan na igiit ang kanyang sarili bilang isang madaling gamitin, umaasa na maakit ang atensyon ng mga batang babae. Sa katunayan, sila ang aking mga dating kaklase mula sa high school. Napakaliit na mundong ginagalawan natin. At ubili na aminin ni Gerald. Masiglang tumawa si Gia. Mabuti naman. Dapat mong ipakilala sa akin ang mga dating kaibigan mo. Kung sa bagay, bilang kasintahan mo, hindi ko maaaring hindi malaman kung sino ang mga kaibigan mo. Sa kanya, simple lang ito, ang mga kaibigan ni Gerald ay kaibigan niya at kahit na nagpapakilala lamang sila bilang mag-asawa, nagiging totoo ito sa kanya sa bawat lumipas na sandali. Gayunpaman, ang huling bagay na sinabi niya na iniwan ang lahat sa susunod na mesa na buong hindi naganap. Ano? Talaga? Ang sagisag ng kagandahang ito ay ang kasintahan ni Gerald. Grabe, ang mga apoy ng panibugho ay sumiklab sa mga mata ng ibang mga lalaki. Sino sila? Youtround boys sila, marumi ang mayaman, itinakda sa buhay. Sino na naman si Gerald? Ang ilang mga natalo na hindi kahit nakuskusin magkasama 2 pennies. Hindi lahat sa kanila ay nakakita ng kanilang sariling mga kasintahan, ngunit narito si Gerald, isang supermodel sa tabi niya. Sino ba ang hindi maiinggit? Nang walang pag-aalinlangan, si Cameron ay nagiging berde ng viridian na may mga pag-inggit na bumubulusok sa kanyang dibdib. Kaya ikaw ang kasintahan ni Gerald, kita ko. Kamusta ka? Ako si Cameron. Ang aking mga magulang ay nasa health bureau. Gumagawa ako sa trabaho sa ospital. Ahaha. Habang nililinaw niya ang kanyang kataasan, umabot si Cameron upang makipagkamay kay Gia. Sa pamamagitan ng isang flick ng kanyang pulso, isang relo na may taglay na namumuno sa presyo na higit sa $1,000 ang nakita. Isinasaalang-alang ni Gia ang lokong ito sa harap niya, isa na nakadama ng hindi maipaliwanag na pangangailangan na ipakilala hindi lamang ang kanyang sarili ngunit ang kanyang mga magulang din. Ano ang isang kakaibang paraan upang pumunta tungkol sa mga bagay? Napagpasyahan niyang huwag kunin ang kamay na inaalok sa kanya. Sa pagkabalisa na hindi masyadong mapahiya si Cameron, sa halip ay kinamayan niya si Gerald, kahit papaano ay hindi siya maiwan na nakasabit doon. Haha! Sino ang mag-aakalang si Gerald Crawford, ang kilalang tramp ng ating taon, noong high school, ay binasted at kinamumuhian saan man siya magpunta, Cameron nagpatuloy. Sino ang maaaring magkaroon ng naisip na maaaring nahuli niya ang kanyang sarili tulad ng isang nakakaakit na kagandahan ng isang kasintahan? Habang sinabi niya ito, kinunan niya ng isang makabuluhang pagtingin ang isa sa iba pang mga lalaki pabalik sa kanyang mesa. Ang ipinahiwatig na henchman ay malakas na sampal ng tabletop. Tama iyan. Gerald, sigaw niya. Hindi ako makapaniwala sa swerte mo. Naaalala mo pa ba lahat na isang beses noong halos hindi makabayad si Gerald ng sarili niyang bayad sa pagtuturo dahil 6 na pera lamang ang maikli o kung ano. Mahusay na Scott, hinabol siya ng aming guro palabas ng silid-aralan. Hahaha. At hulaan kung ano, sa tingin ko malakas ang ulan sa araw na iyon. Siyempre naaalala ko, panunuyan ni Solly. Si Gerald ay tumahak sa ulan na naghahanap ng basurahan upang ibenta at kahit papaano ay nagawang magkaskas ng huling $6 upang manatili lamang siya sa paaralan. Hahaha. Walang nagmamalasakit sa klase na may angat ang isang kamay upang matulungan siya. Malayo na ang narating niya na nag-host ng kanyang sariling mesa sa mid-hall kasama ang manika na iyon sa tabi niya. Tuldok-tuldok. Maayos. Mayroong isang kakaibang parada ng mga nakatakip na pahiwatig na dumadaan dito. Kinukuha nila ang lahat ng uri ng dumi mula sa nakaraan ni Gerald, lahat ay hubad-hubad sa harap ni Gia at ng kanyang mga kaibigan. Mahuhulaan, ang pinsan ni Tammy at maraming kaibigan niya ay nakasilip na sa askans ni Gerald. Sa ngayon pinatunog niya ang lahat ngunit isang paumanhin na natalo. Huwag nang isipin niyon, Gerald. Isa sa mga guys hooted.
Upang gunitain ang kauna-unahang pagbisita ng iyong kasintahan sa Seren County, hindi ka maaaring magsimulang mas mababa sa $60 bawat isa, tama ba? Sumimangot si Cameron. Anong kalokohan ang iyong spouting doon? $60 lang. Ang pares ng mga diyosa na ito ay nagkakahalaga ng higit na higit sa na. Gerald, kung hindi ka dumidiretso para sa pinakamahusay na kalidad sa $100 bawat tao, hindi mo karapat-dapat na makasama ang mga babaeng ito. Haha. Ngunit huwag mag-alala, Gerald, kung nakapagpalitan ka ng pera, babayaran kita. Mahalaga na panatilihin ang hitsura pagkatapos ng lahat. Doon lang dumating ang waiter upang kunin ang kanilang order. Kabanata 414. Anong marka ang pipiliin mo ngayon? Sa kabila ng lahat ng mga mesa, lahat ng mga mata ay lumingon kay Gerald. Ibigay mo sa akin ang iyong makakaya. 100 bawat packs. Ito ang binabalak niya para sa lahat, gayunpaman. Pa! Sinubukan ni Cameron at ng kumpanya na hawakan ang kanilang pagtawa. Ano ang isang imbecile? $100 bawat ulo kasama ang mga inumin, ang huling bayarin ay magdaragdag ng hanggang $1,000. Ang panig ni Tammy sa mesa ay pantay na nagulat sa paglipas ng mga pangyayari. Naabot nila ang parehong konklusyon, si Gerald ay isang kumpletong tanga. Kahit sino ay maaaring makita na Cameron ay hanggang sa mabuti, provoke ang kanya sadya. Gayunpaman, diretso si Gerald sa kanyang bitag. Talaga, ang kawalan ng kaunlaran ni Gerald ay halos hindi na balita kay Tammy. Sumang-ayon na siya kay Gia na huwag payagan si Gerald na talampakan ang bayarin sa pagkain na ito. Ngayon pupunta si Gerald para sa pinakamahal na pagpipilian na magagamit. Arg! Naway tulungan siya ng langit. Patawad po, hindi iyon ang gusto namin. Something simpler will do just fine, pahabol ni Gia. Hindi, 100 na. Ituloy kung gayon. Si Gerald ay nawala ng init ng ulo sa ilalim ng maraming mga jeers mula kay Cameron at iba pa. Hayaan mong umorder siya ng gusto niya. Makikita natin kung ano ang ginagawa niya pagdating ng singil, idineklara ng pinsan ni Tammy. At sa gayon, ang pinakamagandang pagkain sa bahay ay dinala sa kanilang mesa. Sinadya kumain ng mesa ni Cameron ng mabagal hanggat maaari. Habang nililinis ang mesa ni Gerald, magkasabay na tumaas ang magkabilang partido upang magbayad. Oh! Aalis na, G. Labor. Ngumiti ang Coera at kumaway nang makita si Cameron. Tinitiyak ni Cameron na ang kanyang pulso ay nasa buong paningin habang siya ay kumakaway pabalik. Mabait na kaibigan ko ang babaeng iyon, itinuro niya kay Morgana. Mangyaring magtakda ng isang magandang presyo para sa kanya. Walang problema, Ginoo, 30% diskwento. Sa katunayan, mangyaring tanggapin ang Kat-Angie tanging set ng tsaa at ang aming pinakamahusay na papuri. Ang bawat set ay nagkakahalaga ng kaunti, at ito ay isang promosyon lamang na pinapatakbo namin sa ngayon. Ang Coera, malinaw na mas matanda kaysa kay Cameron, ay sumisikat habang sinasagot siya nito. Aha, ang pag-hangout kasama si Cameron Labor ay nangangahulugang mga masasayang oras, ang tagay ng isa sa iba pang mga lalaki. Inayos ni Morgana ang singil, ngunit nagpatuloy na tumambay si Cameron, si Gerald ang susunod na magbabayad. Isa pang kaibigan mo, G. Labor. Maaaring sabihin ng Coera na pamilyar sila, nangangahulugang kailangan niyang ibigay ang ilang mga kagandahang loob kay Geraldine. Nagpanggap si Cameron na hindi niya ito narinig, nakasilip sa relo. Naintindihan ng Coera ang kahulugan nito. Kumusta, Ginoo? Iyon ay magiging $707 sa lahat. Cash o credit card? Maayos niyang tanong. Tiyak, maiikot mo ang huling $7, Gerald chuckled. Maaaring iwan siya ni Cameron sa lamig kung ito ang nababagay sa kanya. Isang pagkain ay hindi isang bagay na nagkakahalaga ng pag-alaala. Sa kanyang mukha na nakapatong sa kanyang mga palad, walang pakialam na tumugon ang cashier. Patawarin mo ako, Ginoo. Ang aming mga presyo ay hindi bukas sa haggling. $7 o 7 sentimo, babayaran mo lahat, pareho lang. Nakita niya ang lahat mula sa likod ng counter, sadyang pinilit ni Cameron ang kapwa iyon na pumunta sa tuktok ng kanilang linya. Maliwanag na ang tao ay walang gaanong paraan ng pera. Hindi na kailangang maging masyadong mabait sa kanya. Hoy, binigyan mo ang bungkos na iyon ng 30% na diskwento. Ngayon tungkol saan ang tungkol sa no haggling? Si Gia ay unang nawala ang kanyang pasensya matapos makita kung paano ang lahat ay nag-gang up upang bigyan si Gerald ng isang mahirap na oras. Umiling si Gerald. Kalimutan mo na, Gia. Magbabayad lang kami para sa pagkain at umalis na. Mag-aalok ka rin sa amin ng isang set ng tsaa kahit papaano. Gumastos kami ng higit sa 1,000 pera sa lugar mo. Sumigaw si Gia nang walang sigla. Sumagot ang Coera na walang kahit na katapatan, gusto naming tiyak na ngunit dapat mo kaming patawarin, miss. Tuldok-tuldok.
Ang mga set ng regalo na ito ay limitado lamang sa 50 piraso bawat araw at ang ika-50 ay naibigay kay G-Labor. Marahil kung pupunta ka ulit bukas, sisiguraduhin kong nakareserba ako ng isang set para lamang sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, ang mga ito ay isang beses lamang na customer. Mas may katuturan ito upang mapayapa ang isang malaking gagastos tulad ni Cameron Labor. Bukod dito, ang kanyang sariling maliit na kapatid na babae ay kasalukuyang nasa Labor Academy. Alam ng cashier na kung patuloy siyang naglalaro para sa panig na ito ng bukid, ang kanyang maliit na kapatid na babae ay magkakaroon ng maayos na paglalakbay sa hinaharap. Hoy! Dalhin mo sa akin ang singil. Sa sandaling iyon, isang paos na boses ang sumabog sa buong hall. May humakbang at sinampal ang isang kamay sa countertop. Ito ay isang binata, at nang kasama ng ka-era, Cameron, at mga kaibigan, nakita kung sino ito. Kabanata 415. Ginoo. Lourdes, bulong ni Cameron. Bigla siyang nakaramdam ng kalokohan sa pagwagayway ng relo niya kanina. Tumayo siya sa atensyon, kagaya ng isang maling pag-aaral sa mag-aaral bago ang guro ng disiplina. Cameron, sinong G? Lourdes ang nais mong sabihin. Nagtataka ang batang babae sa tabi niya. Sino pa ang ibig kong sabihin? Louis Lourdes, Sayan, at tagapagmana ng pamilya ng pagmimina ng Lourdes. Ang laking kahunas. Kaya, ang taong iyon. Hindi ko alam na ganun siya kagwapo sa personal. Si Morgana, Sully, at ang iba pang mga batang babae ay nakatingin sa masidhing paghanga sa maalamat na tauhan. Pansamantala, ang mga tao ay tila takot kahit na huminga ng napakalakas. Hindi binabanggit ang ka-era na nasa kanyang mga paa na ipinapakita ang pinaka-profesional ng ngiti na nakuha niya. Si Louie ay mayroong isang bilang ng mga tao na kasama niya, hindi man lang nag-abala na tumingin kay Gerald o sa mga panauhin niya habang pumuputol sa harap nila. Ang bayarin ko. Tumahol si Louie. Hindi naipalpak ang ngiti ng cashier. Siyempre, G. Lourdes. Ang iyong singil sa oras na ito ay aabot sa 1,200 dolyar. Dito, Ginoo, nalulugod kaming mag-alok sa iyo ng isang 70% na diskwento. Habang nagsasalita siya, sumandal din siya, inaanyayahan ang mga tingin sa kanyang cleavage. Sino ang nakakaalam, marahil ang kanyang figure ay maaaring akitin ang interes ng dakilang tao. Bah, sino ang nangangailangan ng iyong diskwento? Bayaran ko ang buong presyo. Binato ni Louie ng isang wad ng pera sa counter. Nauunawaan, G. Lourdes. Ang alinman sa aming mga pang-promos yung regalo ay nakakakiliti sa iyong magarbong, Ginoo. Bibigyan ka namin ng anumang nais mo, magalang na tugon ng ka-era. Wala sa hogwash na iyon. Bigyan mo lang ako ng resibo ko. Sus, kaya ito ang totoong G. Lourdes. Ano ang namumuno sa aura niya? Ang batang babae na nakatayo sa tabi ni Cameron ay malapit ng mag-cross-eyed dahil sa pagkamangha. Kahit na sina Morgana at Sully ay nakikipagpalitan ng mga titig mula sa gilid ng kanilang mga mata, nagtataka kung kailan nila mahahanap ang isang lalaki na kapareho niya. Samantala, si Tammy ay wala sa mood maglaro sa pagitan ni Gerald at ng kanyang mga hanggal na kaibigan. Pagkakita ng isang taong pumuputol sa linya, agad na sumiklab ang kanyang ulo. Hoy, ngayon hindi mo pa ba naririnig na unang dumating, unang maglingkod? Hindi mo ba alam na nag-ambala ka sa amin sa kalagitnaan ng aming turn? Tama yan bro. First come, first serve. Kanina pa rin ako naghihintay sa pila. Hindi inaasahan ni Gerald na masagasaan si Louie dito. Kitang-kita pa rin ang sariwang galos sa mukha. Isang kabog na siguro ang ibinigay sa kanya ng gabing iyon. Halos ilang araw ang lumipas, narito siya, lalabas na naghahanap ng gulo. Ang isang malaswang ngiti ay umusbong sa mukha ni Gerald. Manahimik ka. Ang iyong mga puna ay hindi maligayang pagdating. Kung narito si G. Lourdes, maghihintay kayong lahat pagkatapos. Talagang inabandonan ng ka-era ang lahat ng kilos ng paggalang sa kanila. Inilibot niya ang tingin kay Gerald. Mabuti Panginoon, ang bulag na tanga. Si Cameron ay nagmulat mula sa tagiliran. Hindi mo ba kilala si G. Lourdes? Malinaw na siya ay nasa masamang pakiramdam ngayon, talagang nakakaakit ang Gerald na ito para sa kasawian ngayon. Ngayon, kahit na ang ka-era ay sinimulang bagyain si Gerald. Si Louie naman ay nagkunwaring walang naririnig. Ngayon siya naman ang nagalit. Itinanam niya ng mariin ang kanyang paa sa puwitan ni Louie. Hampas. Aw! Sumigaw si Louie, ang mga sugat niya ay nakatangay na rin ng sakit. Mariing binasag ni Louie ang counter. Diyos di asterisk man ito, papatayin kita. Si Cameron at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Talagang naglakas loob si Gerald na hampasin si G. Lourdes. Ang tanging bagay na maaaring mangyari sa susunod ay siya ay napalo sa isang pool. Habang papalo si Louie upang gumanti, biglang tumigil ang kamao sa kalagitnaan ng hangin. Crack!
Crawford. Naparalisa si Louie. Hindi ba ito ang parehong Gerald Crawford na tumawag sa lahat ng mga taong iyon upang linisin ang kanyang orasan sa karaoke bar noong isang araw? Ang mga lalaking iyon ay bihasang mandirigma. Ang pambubugbog na kinuha niya mula sa kanila ay halos pile sa kanya, gayunpaman, wala silang naiwan na mga marka na nakakagalit. Tiyak na hindi natapos ang kanyang pagdurusa. Sa gabing iyon din, ang kanyang ama ay tinawag ng iilan na humiling na makipag-usap sa kanya. Sa kabilang banda, inaasahan ni Louie ang kanyang ama na tumugon sa lahat ng kanyang puot at galit at iniiwan ang mga kalalakihan na yumuyuko at kumayod tulad ng isang tinapeng aso. Pagkatapos ang ama ni Louie ay lumayo mula sa pagpupulong na iyon, praktikal na lumaktaw sa tuwa. Kabanata 416. Sinabi pa sa kanya ng ama ni Louie na nararapat siyang bugbugin. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang taong binugbog siya ay walang iba kundi ang labis na mayaman at mapagpakumbabang tagapagmana, si G. Gerald Crawford na mula sa Mayberry. Narinig iyon, naramdaman ni Louie na tumakbo ang kanyang gulugod. Halos magdala siya ng matinding kaguluhan sa kanyang sarili sa araw na iyon. Marahil tulad ng sinabi ng kanyang ama, ang binugbog ay isang mabuting bagay pagkatapos ng lahat. Marahil ay maaari itong makuha kay G. Crawford na mamuhunan sa kanyang kumpanya. Sa makatuwid, sa posibilidad na nasa isipan, si Louie ay naharap sa isang cocktail ng sorpresa, takot, at kagalakan sa parehong oras sa oras na nakita niya si Gerald. Gerald, kaya kumakain ka rin dito. Sabi ni Louie na may isang chuckle habang tinatapik ang kanyang nasaktan sa ilalim. Ano? Si Cameron at ang iba pa ay pare-pareho ang iniisip. Lahat sila ay naging sabik sa isang drama ngunit ang reaksyon ni Louie ay iniwan lamang silang nakatulala. Ano? Bakit kilala ni Louie si Gerald? Kahit na kinausap niya si Gerald sa pamilyar na paraan. Paano posible iyon? Tama iyan. Kung hindi kami, paano ka pa namin nakita na pinuputol ang pila? Sagot ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung hindi pa niya napalo ng matindi si Louie ng gabing iyon. Mabuti, kita mo, medyo namuhunan ang aking ama sa lugar na ito dati. Dahil doon, sanay na akong hindi pumila. Ngunit huwag kang mag-alala Gerald. Ang pagkain mo ay nasa akin ngayon. Sa totoo lang, gasgas ka na. Ang lahat ng iyong pagkain dito sa hinaharap ay nasa akin. Sabi ni Louie habang hinihimas ang mga kamay. Hindi iyon kakailanganin. Ang babaeng ito dito ay hindi kahit na ibababa ang presyo ng $1 para sa akin. Hindi rin kami binibigyan ng anumang mga espesyal na regalo. Natatakot ako na ito ang huling pagkakataon na magpunta ako rito, sagot ni Gerald, isang ngiti sa labi. Ano? Bigyan mo ako ng 1 minuto, Gerald. Napagtanto na ang babaeng kaera ang sumakit kay Gerald, lumingon si Louie upang masulyapan siya. Nakatayo siya sa tabi nila sa lahat ng oras na ito, isang pipi na ekspresyon sa mukha niya. Louie, kaya't ang Ginoo dito ay iyong kaibigan. Kinilabutan ngayon ang babaeng kaera. Nagsimula siyang mag-isip ng mga palusot sa kanyang isipan habang ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang noo. Ganoon ko lang siya trito dahil sinenyasan din ako ni Cameron. Sinabi niya sa akin na pahirapan si Gerald kaya't sinusunod ko lang ang mga order niya. Ang pamilya ni Cameron ay nagtatrabaho sa Departamento ng Kalusugan kaya't syempre hindi ako maglalakas loob na suwayin siya. At saka, ang lalaking Gerald na iyon ay mukhang talunan kaya't hindi ko ito inisip ng 2 beses tungkol dito. To think na kilala ka niya, Louie. Bago pa niya masimula na ipaliwanag ang kanyang sarili, isang sampal ang narinig. Naiwan ang kamay ni Louie sa kanya ngayon na namula ang pisngi habang sumisigaw, paano mo minamaliit ang isang customer? Hindi ba nandito lang si Gerald upang magsaya sa pagkain? Gaano ka manggahas na bulayan ang isang customer na hindi mo naman pamilyar? Mas naririnig ko ang tungkol sa pagbibitiw mo sa susunod na pupunta ako dito. Ngunit ako, ginawa ko lang ito dahil ang kaliwang pisngi niya ay namamaga at namula at may sakit habang nakatingin kay Cameron. Kinakabahan na si Cameron bago pa siya tumingin sa kanya. Paimpal siyang nagkukunwari na parang walang kinalaman sa kanya ang insidente habang tahimik siyang nagsimulang lumabas palabas ng lugar. Hindi niya nais na umatras tulad ng isang duwag, ngunit ang sitwasyon ay mahirap kung kaya't may matinding pag-aatubili at ayaw sa kanyang puso, iniwan niya ang nasabing lugar. Labis niyang pinagsisihan ang kanyang mga kilos. Tungkol kay Gerald, nagpalitan siya ng ilang mga kaaya-aya kay Louie bago tuluyang umalis kasama si Gia at ang iba pa. Alam na ni Gerald na si Louie ay isang mayaman lamang at walang silbi na bata kaya ayaw niyang mapalapit sa kanya. Pagkaalis sa shop, naabutan nila si Cameron at ang iba pa na nakatayo sa di kalayuan sa kanila. Sa umpisa, nais ni Cameron at ng iba pa na tangkilikin ang kasawian ni Gerald, ngunit sa halip ay binati sila ng kahihiyan. Totoo ito lalo para kay Cameron na may isang kaayla hilakbot na ekspresyon sa kanyang mukha.
Paano sa lupa alam ni Gerald si Louie? Sabi ni Solly. Ang paggalang niya kay Gerald ay lumago ng malaki ngayon. Pasimpleng biro ni Cameron sa tanong niya. Nagpakita lang siya ng kaunting respeto kay Gerald. Sinabi niya ang lahat ng iyon ngunit si Gerald pa rin ang nagbayad ng bayarin sa huli. Isang respeto lang. Hindi mo ba kilala kung sino si Louie? Hindi niya kailanman makakaibigan ang isang tao tulad ni Gerald. Napuno ng selos si Cameron. Tulad ng nakagawian, gumawa si Gerald ng isang kwento patungkol sa kanya at ni Louie upang basta-basta na ipaliwanag kung ano ang nangyari kay Gia at sa iba pa. Pagkatapos ay umalis na sila at bumalik sa hotel. O aking Diyos! Bakit si Gerald ay nananatili sa isang napakagandang hotel? Dahil si Tammy at ang iba pa ay hindi nakapasok ng mas maaga sa hotel, laking gulat ng maliit na pinsan nang dumaan sila sa mga pintuan nito sa kauna-unahang pagkakataon. Ano pa gumastos si Gerald na maraming pera sa pagkain lamang na pinagtrito sa kanila kanina. Marami rin siyang kilala na mga tao. Si Tammy at ang iba pang malalayong kamag-anak ay patuloy na nagulat na mas tumagal sila sa paligid ni Gerald. Habang papasok pa sila sa hotel, ilang lalaki ang nagtangkang makuha ang pagmamahal ni Gia. Gayunpaman, sumuko kaagad sila sa sandaling alam nila na una nilang kinakalaban si Gerald. Wala silang kumpara sa kanya. Nang makapasok na sila sa kanilang silid, inilagay ni Gerald ang kanyang telepono sa mesa ng kape upang maghugas ng ilang mga prutas para sa kanila. O aking Diyos! Tammy! Tammy, halika, tingnan mo. Tingnan mo ang teleponong ginagamit ni Gerald. Kinuha ng maliit na pinsan ang telepono upang ipakita sa kanya isang ekspresyon ng sorpresa sa kanyang mukha. Pareho namang natigilan si Tammy. Ang teleponong iyon ay madaling halaga ng 2 hanggang 3,000 dolyar. Bakit magkakaroon ito ni Gerald? Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang kanyang telepono. Ang pinakamamahal na Mila. Sino ang taong ito? Sabi ng maliit na pinsan habang nakatingin sa caller ID. Napatulala siya sa pagtuklas. Kabanata 417. Ang sorpresa ng maliit na pinsan ay naging isang pangutya. Sino itong pinakamamahal na Mila? Hindi ka ba niya gusto ng Gia? Tingnan natin kung sino siya. Hindi sapat ang reaksyon ni Gia at bago pa niya ito mapigilan, sinagot na ng maliit na pinsan ang tawag ni Mila. Kamusta? Sino ito? Tanong ng maliit na pinsan. Ano? Siguradong hindi ka girlfriend ni Gerald. Itigil ang pag-spout ng kalokohan. Kahit na sinabi niya iyon, natigilan ang maliit na pinsan. Tumingin siya kay Gia bago sinabi, Gia. Sinasabi ng batang babae na siya ang kasintahan ni Gerald. Tama na, Felicia. Bigyan mo agad ako ng telepono. Pagkatapos ay inagaw ni Gia ang telepono sa kanya at agad na binaba. Si Gia, para sa isa, tiyak na alam kung sino si Mila. Siya ang kasintahan ni Gerald na nasa isang malayong relasyon sa kanya. Gayunpaman, iyon lang ang alam ni Gia tungkol kay Mila. Siya ay naging lubos na mausisa tungkol sa kung ano ang tulad ni Mila sa personal mula nang malaman niya ang tungkol sa kanyang pag-iral. Gayunpaman, hindi nararapat para sa kanya na magsabi ng kahit ano pa sa ngayon. Felicia, anong sinabi mo? Ano ulit ang sinabi ng ibang batang babae na iyon? Tanong ni Tammy habang kinumpirma niya kay Felicia kung tama ang narinig niya. Paimpal na namang nginisyan ulit ni Felicia. Tinanong ko siya kung sino siya at sinabi niya na siya ang kasintahan ni Gerald. Tinanong pa niya ako kung nasaan si Gerald. Nagsalita si Felicia na para bang natuklasan niya ang isang malaking lihim. Gia, kilala mo ba ang batang babae na iyon? Tanong ni Tammy habang namumuong sa kanyang isipan ang galit. Ano ang aktwal na fact? Gaano katalino ang taong ito? Upang makuha si Gia na maging kasintahan ay hindi madaling gawa at tingnan pa siya. Gaano katapang at ganap na karimari-marim. Ang isiping naglakas loob pa rin siyang lokohin ang ibang mga kababaihan kapag mayroon na siyang Gia. Ano ba lahat ng pinagsasabi mo? May dala akong mga prutas. Sa sandaling iyon, sa wakas ay bumalik si Gerald, may hawak na isang plato ng prutas sa kanyang mga kamay. Sa impyerno kasama ang mga prutas. Sino itong Mila, Gerald? Mabuti may magandang paliwanag ka. Inisya ni Tammy. Inagaw niya ang telepono kay Gia at hinawakan ito habang tinititigan ang mga punyal kay Gerald. Hindi alam ni Gerald kung paano magsisimulang ipaliwanag ang sitwasyon. Si Mila ang totoong girlfriend niya syempre. Hindi ko pa naiisip na ikaw ay isang masama at hindi matapat na tao. Gaano ka manggahas na tretuhin si Gia sa ganitong paraan? Sunod na saway ni Felicia. Tama na yan. Huwag mo na siyang pag-alitan. Alam ko na ang tungkol dito at hayaan mo lang akong aminin na hindi pa kami naging mag-asawa. Wala nang pakinabang na itago ito kaya't paimpal na sinigaw ni Gia ang katotohanan. Ano? Kayong dalawa ay hindi mag-asawa. Oh Diyos, kung gayon bakit ka nakakasama sa kanya kung hindi mo siya kasintahan? Tanong ni Tammy, gulat na gulat. Ginawa ko ito upang walang maghinala.
Kailangan ko ang kooperasyon ni Gerald na magsinungaling sa tatay kung hindi man tiyak na patuloy niya akong pipilitin. Totoo ang paliwanag ni Gia. Natakot mo ako hanggang sa mamatay ako. Akala ko ba naging girlfriend ka na ni Gerald? Ngunit sa palagay ko imposible talaga. Medyo mahirap paniwalaan na simula ng tinrato ka ni Gerald ngayon kahit na may girlfriend na siya. Binigyan ka pa niya ng napakaraming mamahaling bagay. Sabi ni Tammy habang nakatingin kay Gerald. Ang mga kababaihan ay kinamumuhian ang masasamang tao at hindi matapat na mga kalalakihan. Malinaw na nasa kanya na ngayon ang label ni Gerald. Tama na, Tammy. Di ba tumawag ang mama mo kanina? Humihiling sa iyo na umuwi ka agad. At kailangan mong iPan ko na ililihim mo ito. Mangyaring huwag makialam sa negosyo ni Gerald. Sabi ni Gia sa isang nakakaakit na tono. Maya-maya nagawang akitin sila ni Gia na umalis na. Si Gerald at Gia lang ang naiwan sa silid ngayon. Kabanata 418. Tiyak na tumagal ito ng ilang sandali upang maipaliwanag ng maayos kay Mila ang buong sitwasyon. Sa oras na siya ay tapos na, hindi nagalit si Mila. Bamantong hininga si Gerald. Hindi niya kailanman inaasahan na ang baliw na batang babae na talagang pumili at sagutin ang kanyang telepono. Natigil siya sa isang napaka-awkward na posisyon ngayon. Sabihin, Gerald, magkaroon ng upuan. Mayroon akong isang bagay na gusto kong tanungin sa iyo, sabi ni Gia habang nakatingin sa kanya. Nasa mukha niya ang isang malungkot na ngiti. Mabuti na lang ako nakatayo. Ano ang tanong mo? Gusto mo ba talaga ng ganon karami si Mila? Siyempre ginagawa ko. Sagot ni Gerald na walang pag-aalangan. Huminga ng malalim si Gia bago nagpatuloy. Kung ganon, bakit mo ako binigyan ng napakahalagang regalo sa una? Kung sakaling hindi mo namalayan, nang malaman ko na ito ang pinakamaraming walang bayad na reg-along maalok ng iyong pamilya, hindi ako maantig. Hindi pa ako nakarelasyon dati, Gerald. Bagaman maraming iba pang mga kalalakihan ang nagbigay sa akin ng mamahaling mga regalo dati, ang mga reg-along iyon ay naiiba sa iyo. Ang iyong regalo ay makabuluhan. At upang sabihin sa iyo ang totoo, sa akin, naiiba ka sa ibang mga kalalakihan. Malalim sa loob, alam ni Gia na sinusubukan niyang makuha ang pagmamahal ni Gerald. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. In love lang siya sa kanya. Sa una, naisip niya na ang kanyang kasintahan na malayo sa relasyon ay hindi nagbabanta sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ngayon ni Gia kung gaano siya alaga ni Gerald. Si Gerald naman, napuno ng panunuya sa sarili sa mga sandaling iyon. Alam niya na ang Dragon Jade Bracelet ay hindi kailanman mana ng kanyang pamilya. Gayunpaman, pabalik sa unibersidad ng araw na iyon, hindi lamang niya masabi iyon sa takot na mailantad ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kasinungalingan ay naging katotohanan sa araw na iyon kahit para sa mga nakarinig nito. Nagsinungaling siya dahil ipinapalagay niya noon na wala siyang iba kundi isang talunan kumpara kina Gia, Tammy, at iba pa. Ang kanyang loika ay nawalang paraan na maramdaman nila kahit ano para sa kanya. Ano pa, hindi mahalaga ang pagsisinungaling dahil ipinapalagay din niya na hindi na niya kakailang ganing makipag-ugnay sa anuman sa kanila sa sandaling maabot ang bracelet ng Jade. Hindi niya akalain ang komplikadong kadena ng mga kaganapan na malapit ng sumunod at kalaunan ay haantong sa araw na ito. Ngayon narito siya, sa isang silid kasama si Gia. Isang Gia na hindi naintindihan ang kanyang hangarin mula sa pagkakaloob niya sa kanya ng pulse areas. Naging masyadong magulo. Alam ni Gerald na hindi na niya maitago ang katotohanan kay Gia. Ito ay walang silbi upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa kanya sa puntong ito. Huminga ng malalim si Gerald bago sabihin, ang totoo, Gia, nagsinungaling ako sa iyo. Ang bracelet ng Dragon Jade ay hindi isang pamana ng pamilya tulad ng naisip mo at ng iba pang mga batang babae. Bumili ako ng 2 pulse areas mula sa shop, ang Dragon Jade bracelet na isa sa mga ito. Tatanggapin mo sana ang iba tulad ng nais kong bayaran ang isa na sinira ko. Gayunpaman kahit papaano ay pinaghalo ko ang 2 at binigyan ka ng mali, sabi niya nang lumabas siya ng silid. Bumalik siya kaagad pagkatapos kasama ang 2 bracelet na jade at inilagay ito sa harap ni Gia. Ayaw niyang maniwala pa kay Gia sa kasinungalingan. Sa pruweba sa harap niya ngayon tiyak na hindi niya magawa. Kinagat ni Gia ng mahina ang ibabang labi bago ngumiti ng mapait. Marahan siyang tumango. Kaya't iyon ang buong kwento. Walang sinumang tao na magiging bobo at bigyan ang kanyang pamilya ng isang mana sa isang batang babae na halos hindi niya alam. Ngayon ko lang nasobrahan sa pag-iisip ng lahat. Bumaba ang tingin ni Gerald. Tinaas ang bigat sa dibdib niya. Nakakaramdam ng pakiramdam na sa wakas ay malilinaw ang mga bagay sa kanya. Sige na Gerald, hindi na kita guguluhin. Pinag-isipan ko ito at alam ko na mapupunta ka lang sa kaguluhan sa iyo sa pamamagitan ng pananatili rito. Hindi ko talaga dapat masyadong alalahanin ang aking ama.
Kahit na ang Jacob ay may maraming mga pagkukulang, hindi bababa sa maaari akong magtiwala na siya ay magiging taos-puso. Nakapagdesisyon na ako. Uwi na ako ngayon. Pagkatapos na niya ng kanyang pangungusap, tumayo siya kaagad at nagsimulang magbalot ng kanyang mga gamit. Nagpa siya na si Gia. Babalik siya sa bahay upang makasal na kay Jacob. Hindi mapalagay si Gerald ngunit sino siya upang pigilan siya. May Mila siya ngayon. Ano ang karapatan niya upang magkaroon ng hindi siguradong pakikipag-ugnay sa ibang mga kababaihan? Sa pag-iisip na iyon sa kanyang ulo, pinili niyang huwag siyang pigilan. Habang pinapaalis niya si Gia, naisip niya na ang insidente ay totoong tapos na. Sa wakas ay may tutuon niya ang lahat ng kanyang pansin sa pamumuhunan ng Seren County. Maya-maya pa nakatanggap si Gerald ng isang tawag. Kabanata 419. Ito ay isang tawag mula sa Morgana. Sinabi niya sa kanya na ang pagtitipon para sa mga kaibigan sa high school ay gaganapin sa hapon. Tumawag lamang si Morgana upang paalalahanan siya tungkol sa kaganapan at sabihin sa kanya na maaga siyang naruroon. 3 araw na mula nang huling kumain ng pagkain si Gerald sa mid-hall. Kaya't si Gia ay nawala ng 3 araw ngayon. Pinaliwanag ni Morgana ang kaganapan noong nakaraang araw. Hindi magtatagal, marami sa kanilang mga kamag-aral ay magsisimulang mag-internship o magtrabaho. Sa makatuwid, ang pagtitipon ay pinlano para sa mga dating kaibigan na makahabol sa isa't isa habang narito pa rin sila. Noong una, ayokong sumali si Gerald. Gayunpaman, dumalo si Gerald sa isang seremonya sa pagbubukas para sa isang bagong namuhunan na kumpanya noong nakaraang araw. Nang malapit na siyang umalis, nabunggo niya si Morgana at ang ilan pa na nagpunta sa karnabal upang magsaya. Ang pagtagkasama si Morgana ay isa pang kaibigan ng babaeng high school na ang pangalan ay Zella Hakon. Siya ang kanilang katulong na monitor noon at tiyak na isa siya sa mga kagandahang klase. Magaling din siya sa kanyang mga akademiko. Katulad ng matandang Sharon, palagi siyang nagkaroon ng magandang relasyon kay Gerald na nagbahagi ng pantay na mahusay na pagganap sa akademiko. Nalaman ni Gerald na bumalik si Zella sa Seren County para sa mga prospect sa hinaharap. Tila nakakita din siya ng magandang trabaho doon. Sa sandaling makita nila si Gerald, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang maimbitahan din siya. Nahirapan si Gerald na tanggihan ang napakaraming tao kaya't napunta siya sa pangako na pupunta siya. Matapos sabihin kay Morgana na hindi niya nakalimutan, nag-hang up siya. Makalipas ang ilang segundo, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang telepono. Si Zelle yun. Kaya kailan tayo pupunta, Gerald? Alam ni Gerald na siya ay nakatira sa Seren County. Sa totoo lang, hindi ito gaanong kalayuan mula sa hotel na kasalukuyang tinutuluyan ni Gerald. Sa araw na nagkakilala sila, nagbiro si Gerald na kailangan nilang pumunta sa pagtitipon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasang-ayon si Zelle doon. Malapit na ako doon. Sagot ni Gerald. Hindi na kailangang magmadali. Kailangan ko pa ng 40 minuto upang hugasan ang aking buhok at ilang iba pang mga bagay. Magkita-kita tayo sa Tranquil Road bus stop mamaya. Walang problema. Kahit na dati ay si Zella ang katulong na monitor ng klase, siya ay isang tahimik at banayad na batang babae na bihirang magsalita. Gusto niya lang mag-aral at ang kanyang mga kaibigan sa klase ay higit na mas maraming matalinong tao. Ang isang mabuting halimbawa ay kung paano hindi niya gusto ang pakikipag-usap sa mga taong tulad ni Cameron, na may malakas na pinagmula ng pamilya, at si Waylon Letts, na pinakamayaman sa klase, yamang pareho silang pilyo. Ang pera at kapangyarihan ay hindi kung paano niya pinili ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, pagkikita sa kanya muli, nakita ni Gerald na si Zella ay sumailalim sa ilang malalaking pagbabago mula noong huli silang nagkita taon na ang nakalilipas. Ang paraan ng pagpapakita niya sa kanyang sarili, siya ay naging lubos na maasahin sa mabuti at may kakayahan. Nagawa pa niyang magbiro sa iba, hindi katulad ng dati niyang sarili. Tila ang mga batang babae ay natural na magbabago pagkatapos makaranas ng iba't ibang mga bagay sa lipunan. Hindi pinapansin ang lahat ng iyon, isang bagay na mas mahalaga ang nasa isip ni Gerald. Naalala niya noong nagkaroon siya ng hindi siguradong relasyon kay Zella sa pagsisimula ng kanilang junior year. Siya ay naging sa kanya hindi dahil sa kanyang kagandahan. Noon, ang gwapo pa rin ni Gerald. Gayunpaman, ang mga bagay na mahalaga sa kanya ay ang kanyang katapatan at ang kanyang pagiging may pagkaaral. Dagdag pa rito, nagustuhan din niyang makinig sa isang pangkat ng mga batang babae, na bahagi siya, nang sinabi nila sa kanya ang mga bagay. Bilang isang resulta, isang hindi siguradong relasyon ang namulaklak sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, ang kanyang hindi siguradong relasyon kay Zella ay tumagal lamang ng ilang sandali. Natapos ito hindi masyadong nagtagal. Umiling siya, pinaliguan niya ang mga dating alaala bago ilabas ang susi ng kanyang kotse. Pagkatapos ay hinitid ni Gerald ang kanyang Mercedes-Benz G-Class papunta sa hintuan ng bus ng Tranquil Road.
Hindi na niya kailangang panatilihin ang isang mababang profile dahil wala na siya sa unibersidad. Bukod, hindi siya nagmamaneho ng kotse upang magpakitang gilas. Kailangan lang niya ng sasakyan upang makarating sa kung saan. Alam niya na may pagkakataon na baka nasa pagtitipon din sina Sharon at Lillian. Bagaman hindi nila alam kung sino ang kanyang totoong pagkatao, alam nila kahit papaano na siya ay mayaman. Alam na iyon, hindi masyadong iniisip ni Gerald ang tungkol sa kanila. Pagdating niya sa hintuan ng boss, may kalahating oras pa na natitira bago ang takdang oras. Dahil mayroon pa siyang oras bago siya dumating, ipinark niya ang kanyang kotse sa isang kalapit na paradahan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang coffee shop upang bumili ng 2 tasa ng kape bago tuluyang maglakad papunta sa hintuan ng bus upang hintayin si Zella. Gerald. Habang nakaupo doon, narinig niya ang isang babaeng tinig na tumawag sa kanya. Tumalikod si Gerald. Bago siya, ay isang batang babae na malapit na nakakulong sa isang lalaki. Pareho silang nakasuot ng salaming pang-araw at nakaistilong bihis. Bagaman nakatago ang kanyang mga mata, ang natitirang mukha niya ay maganda. Kahit na siya ay nagkaroon ng isang magandang figure para sa kanya. Ang lalaki naman ay mukhang bahagyang hindi maganda sa mata upang maging ganap na matapat. Siya ay maikli, mabilog, at pangit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pockmarks din. Sa kabila ng hitsura nila na gabi at araw, lumitaw sila na mag-asawa. Kabanata 420. Ano, ilang taon na lang, Gerald? Nakalimutan mo na ba ako? Sabi ng dalaga habang tinatanggal ang kanyang salaming pang-araw. Ikaw si Ray. Sabi ni Gerald pagkilala agad sa kanya. Matapos marinig na sinabi niya iyon, tinanggal din ng kanyang kapareha ang kanyang salaming pang-araw. Agad na napagtanto ni Gerald kung sino siya pagkatapos nito. Ang kanyang pangalan ay Heath Seaver. Gusto ng kanyang mga kamag-aral na tawagan siyang Tikon dahil tiyak na tiningnan niya ang bahagi. Sa totoo lang medyo mayaman siya noong nag-aaral pa sila. Gayunpaman siya ay bantog din nakilala sa pagsubok na makuha ang pagmamahal hanggang sa 10 mga batang babae noon kahit na tinanggihan siya ng higit sa 15 beses. Paano ito naging posible? Ito ay dahil ang ilan sa mga batang babae ay tinanggihan siya ng 2 beses. Palaging kumulo ang isyu sa kanyang mukha na may maraming mga pockmark. Bukod doon, nagdusa siya ng matinding lagnat minsan noong bata pa siya kaya't ang kanyang mga reaksyon ay palaging medyo mabagal kumpara sa iba. Pagdating sa pananakot noon, ang mga biktima ay palaging alinman sa kanya ni Gerald. Kapwa sila nagdusa ng parehong kasawian. At paano si Ray Walker? Naging kagandahan siya noon pa. Galing siya sa art team ng paaralan at sumayaw siya ng Latin tulad ni Lillian. Gayunpaman, kumpara kay Lillian siya ay mas kaakit-akit at nakatutokso. Naalala pa rin ni Gerald kung gaano ang nasisiyahan sa sarili ni Ray sa mga taon ng pag-aaral. Palaging maraming mga tao ang nagsisikap na makuha ang kanyang pagmamahal. Bilang isang resulta, maraming beses na siyang umiibig. Ang ilan sa mga batang lalaki na pinetsahan niya ay mayamang mga pinagmulan ng pamilya at medyo sikat sa paaralan. Ang iba ay mula sa pangkat ng palakasan ng paaralan. Noon, lahat sila ay mukhang magiging tanyag sa isang araw. Si Ray ay nakipag-date pa sa mga gwapong gangster mula sa labas ng kanilang paaralan dati. Sa panahong iyon, ang ilang mga kahangahangang motorsiklo ay laging makikita na nakaparada sa pasukan ng paaralan tuwing katapusan ng linggo. Nangangahulugan ito na lalabas siya sa isang date, at palaging ginagawa ito para sa isang kamanghamanghang tanawin. Isang sorpresa kay Gerald na magtatapos siya na makakasama ang tycoon pagkatapos magtapos sa high school. Halata sa kanila ang sorpresa niya habang nakabukas ang mga mata niya. Anong tinitingin mo? Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na makita kang dumalo sa pagtitipon. Medyo matagal na talaga mula nang huli kaming magkita. Sabi ni Ray habang nakalagay ang isang kamay sa balikat ni Heath habang iginala ang mga mata kay Gerald. Tunay na naging. Pareho kayong magkasama ngayon. Nakangiting sagot ni Gerald. Pasimpleng ngini siya ni Ray. Tama, tayo. Paano naman mahal na mahal niya ako at yun lang ang mahalaga. Nagmamay-ari pa siya ng ilang mga tindahan sa bayan ng lalawigan. Hindi masabi ni Gerald kung sinusubukan niyang magpakitang gilas ngunit gusto talaga niyang magsalita. Nang makita na siya ay tumahimik, nagpakita si Ray ng isang smug expression sa kanyang mukha habang nakalok ang mga braso nito gamit ang muli ni Heath. Ramdam na ramdam niya ang pagtataka ni Gerald sa kung paano sila mag-asawa ng tycoon ngayon. Hindi maitanggi ni Gerald na medyo naiinggit siya. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Sina Gerald at Heath ay parehong talo sa puso. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay mayroong isang magandang kasintahan ngayon habang ang isa ay nanatiling pareho. Sa pag-iisip na iyon, ang sinuman ay magiging hindi nasisiyahan tungkol doon. Nasisiyahan si Ray na makita ang asim na pakiramdam ni Gerald. Andito na si Zella. Sabay tayo.
Sabi ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait habang umiling. Paimpal na namang nginisyan ulit ni Ray. Siguradong hindi kami sasakay sa bus. Naghihintay lang kami ng pagsakay namin dito. Sasunduan tayo ni Jason at ang iba pa mamaya. Dahil lamang sa Tycho na wala pang oras upang makuha ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Kung hindi, bibili sana kami ng kotse ngayon. Sagot ni Ray. Nakita ko. Ito ay hindi kanais-nais na pakikipag-usap sa kanya kaya ginugol niya ang natitirang oras sa pakikipag-usap ng hindi maganda sa kanila. Maya-maya pa ay narinig niya ang isang babaeng tinig na tumatawag sa kanya. Gerald. Pagtingin niya, nakita niya siya na nakatayo sa tapat ng kalsada, isang parasol sa kamay. Ang kanyang katawan ay lumitaw na payat at matangkad, at ang mga baluktot na haba ng balikat ay pula. Naglalakad na siya papunta sa kanya ngayon. Kung papalapit siya, mas maraming pansin ang natanggap niya mula sa ibang mga kalalakihan na naghihintay sa hintuan ng bus. Ang kanilang mga mata ay nakadikit sa kanya. Sa kanyang kagandahan at biyaya, sino ang maaaring sisihin sa kanila? Ang babaeng tumayo ngayon kay Gerald ay walang iba kundi si Zella.